Isang hindi pa nangyayaring karumaldumal na kaso ang naganap sa isang kulungan na kilalang mahigpit ang pagbabantay. Sa gitna ng tahimik na gabi kung kailan ang buong piitan ay balot sa katahimikan, biglang may lumabas na kakaibang tunog mula sa isang selda. Nagpasya ang gwardyang nakaduty na puntahan ito upang suriin, ngunit pagkabukas pa lamang ng pinto ng selda, siya ay natigilan. Ang tanawin sa kanyang harapan ay mahirap ilarawan sa salita dahil ang lahat ng bilanggo sa loob ng selda ay nalinis na. Nagmadali ang gwardya at nagtangkang hipan ang pito ng alarma upang humingi ng tulong, ngunit bago pa siya makakilos, biglang tumayo ang isang anino. Hindi ito nagsalita ng kahit isang salita, agad itong humingi ng kaunting dinuguan mula sa gwardya. Ang bilanggo na iyon ay ang death row inmate na may bilang na 2,006. Walang pag-aalinlangan niyang pinatay ang pito kasamang bilanggo at isang gwardya. Ang dahilan ay gusto lang niyang makaramdam ng pananabik. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa kaso sa buong bansa. Ang mga tao ay nagulantang at nagalit kaya nagprotesta sila sa mga kalsada upang ipatupad agad ang parusang kamatayan kay death row inmate 2,006. Hindi pinalampas ang pagkakataon, mabilis na nakisabay ang isang kandidato sa pagkapangulo sa damdamin ng publiko. Ipinahayag niya ang kanyang suporta para sa pagpapanumbalik ng parusang kamatayan, isang parusa na dating inalis ng kasalukuyang pangulo. Ang tanggapan ng piskal, na bihirang lumayo sa politika, ay sabay-sabay na sumuporta sa kandidatong iyon sa pagkakataong ito. Gusto nilang iharap sa hukuman ang panukalang parusang kamatayan kay 2,006 sa lalong madaling panahon. Si Prosecutor Song Soo-hyun ay itinalaga ng kanyang superior na pangasiwaan ang kaso, ngunit direkta niya itong tinanggihan. Para sa kanya, ang politika ay isang pinaghalong halo-halo na ayaw niyang masangkot. Pagkalabas niya ng silid ng pagpupulong, hindi niya inaasahang nakita muli ang kanyang kakambal na kapatid, si Hausin, isang kilalang nobelistang detective. Simula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang, si Gusin ay sumama sa kanilang ina at ginamit ang apelyido nito. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang magpaalam dahil magsisimula na siya ng isang mahalagang proyekto. Si Chairman Kwon, ang pinuno ng Haesong Group, ay personal siyang inanyayahan na manirahan sa kanyang mansyon sa loob ng isang buwan na ang layunin ay isulat muli ang kanyang maluwalhating buhay. Hindi tumuto si Prosecutor Song, mahinahon lamang siyang nagbiling. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit tinanggap ni Gusin ang alok ay hindi simple tulad ng inaakala. Isang gabi ng tag-ulan bago iyon, hindi inaasahang nakatanggap siya ng isang anonymous na liham na nagbabanggit tungkol sa hindi pangkaraniwang pagkamatay ng kanyang amang pangkin, 22 taon na ang nakakaraan. Ang nilalaman ng liham ay nagbubunyag na sa likod ng pagkamatay na iyon ay isang nakabaong pagsasabuatan na may kinalaman mismo sa Haesong Group. At ang bagay na gustong hanapin ni Gusin sa pagkakataong ito ay ang sandata na dating ginamit sa kaso noong nakaraan na may misteryosong pangalan na Adamas. Pagkalipas ng ilang araw, opisyal na umalis si Hausin patungo sa mansyon ni Chairman Kwon. Pagkadating pa lamang niya sa tarangkahan, ang nakita niya ay ang marangyang mansyon ng Muing Lee. Napakaraming kikis, kamera at mga gwardya na nagbabantay sa 4 na sulok sa loob ng 24 oras bawat araw. Isang lalaking walang emosyon ang lumapit at sinalubong si Gusin. Senyas niya na kailangang isuko ni Gusin ang lahat ng kanyang bagahe, personal na kagamitan, at lahat ng bagay na may kakayahang kumonekta sa labas ng mundo. Pagkatapos nito, dinala siya upang isagawa ang biometric identification. Kapag nalampasan lamang niya ang mahigpit na security check na ito, siya ay magiging kwalipikado na makagalaw ng malaya sa loob ng compound ng mansyon. Pagkatapos ay dinala si Gusin sa taong may pantay na kapangyarihan sa bahay na ito, ang kasambahay. Kapag wala ang chairman, lahat ng kapangyarihan ay mapupunta sa kanya at ang mga patakaran sa bahay, pati na rin ang mga utos ay kailangang sundin at hindi pagtatalunan. Si Hausin, na pumunta rito upang simulan ang trabaho kasama si Chairman Kwon, ay agad na nagmungkahi na makita siya. Ngunit ipinagbigay alam ng kasambahay na wala ang chairman, maghintay kung kaya, kung hindi ay umalis. Wala nang nagawa si Gusin kundi ang masunuring tumanggap ng silid. Ang taong inatasan na ihatid siya sa kanyang silid ay isang katulong, ngunit sa buong daan ay nakayuko ito at hindi tumitingin. Dahil sa kuryosidad, kinausap siya ni Gusin, ngunit pinayuhan siya ng katulong ng dalawang mahahalagang bagay. Una, huwag magkukusa na makipag-usap sa kahit sino sa bahay kung hindi pa tinatanong. Pangalawa, mahigpit na ipinagbabawal ang pumunta sa ikatlong palapag, ang tirahan ng anak ng chairman. Para sa isang nobelistang detective, ang ganitong uri ng mga patakaran ay walang katuturan, ngunit tumango lang si Hausin bilang paggalang. Pagdating sa silid, nagulat si Gusin nang matuklasan na mayroon na palang tao sa loob, walang iba kundi ang kanyang dating estudyante. Ang biglaang pagdating na ito ay labis niyang ikinagulat, ngunit sinabi ng estudyante na siya ay inirekomenda. At personal na pumayag si Chairman Kwon na papuntahin siya roon, na ang layunin ay tulungan ang nobelista sa proseso ng pagsulat ng nobela. Ibinunyag pa niya na lubusan niyang sinaliksik ang mansyon na ito, isang lugar kung saan ang sinumang gustong pumasok ay kailangang dumaan sa masusing pagsisiyasat ng background. Ang personal na impormasyon ay alam na alam, hanggang sa punto na maging ang panlasa sa kape ni Gusin ay inihanda na ng maaga. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang napansin ni Gusin ang isang anino na sumisilip sa ilalim ng siwang ng pinto. Walang iba iyon kundi ang kasambahay na lihim na nagmamanman sa bawat kilos. Dahil alam niya iyon, agad niyang itinigil ang pagtalakay tungkol sa mansyon sa estudyante. Nang gabing iyon, hindi napigilan ni Gusin ang kuryosidad at ang intensyong tuklasin ang silid ni Chairman Kwon. Ang lugar na iyon, ayon sa chismis sa loob ng bahay, ay ang banal na lugar na bawal pasukin. Sa kanyang palihim na pag-akyat upang lapitan ang lugar na iyon, hindi inaasahang nakita ni Gusin ang isang babaeng gumugulong at nanginginig ng husto. Ang mga kamay at paa ay hindi makontrol ang pagpihit. Nataranta siya
at agad na tumakbo sa lahat ng dako upang humingi ng tulong. Ngunit ang reaksyon ng mga tauhan ay nagpagulat sa kanya nang lumapit sila ng mabagal at kalmado, halos walang emosyon. Hanggang sa dumating ang kasambahay, nagbitaw ng isang malamig na pangusap at inutusan ang mga gwardiya na buhatin ang tauhan papunta sa sasakyan. Napansin ni Gusin ang mga ekspresyon sa paligid, lahat ay walang pakialam. Marahil, dahil matagal na silang naninirahan sa mansyon na ito, nasanay na sila sa kawalang katiyakan ng buhay ng tao. O mas masahol pa, ang buhay ng tauhan ay simpleng hindi mahalaga. Kinaumagahan, prangkang sinabi ni Gusin sa estudyante na mas mabuting umalis na ito sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang dahilan kung bakit siya pumunta rito ay hindi lang para magsulat ng nobela, kundi para hanapin si Adamas at alam niyang mapanganib ang bagay na ito. Ngunit nagpakita ng pagiging matigas ang ulo ang estudyante. Direkta niyang sinabi na binayaran siya ng malaki upang pumunta rito, kaya hindi siya maaaring umuwi na walang dala. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang napansin ni Gusin ang isang kakaibang bulaklak na lumitaw sa kanyang mesa. Tinanong niya ang estudyante kung siya ba ang naglagay ng bulaklak sa mesa, ngunit sinabi nito na hindi siya. Iyon ay bulaklak na dinala ng tauhan mula sa hardin sa mansyon. Agad na umalis si Gusin sa silid at sinundan ang bakas patungo sa hardin. Doon, mabilis siyang nakakita ng sunod-sunod na magkakaparehong bulaklak at hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Iyon ay ipinagbabawal na halamang gamot. Sa sandaling ito, lumabas din ang may-ari ng hardin, ang manugang na babae ni Chairman Kwon. Nang harapin siya sa tanong tungkol sa pagtatanim ng ipinagbabawal na uri ng bulaklak, direkta niyang sinabi na, ito ang bahay ko. Karapatan kong magtanim ng kahit anong gusto ko. Sa pagkakataong ito, matalino ring nagtanong si Gusin tungkol sa buhay ni Chairman Kwon. Ngunit sa halip na magbahagi, nagbigay ng babala ang manugang na babae na nakabalik na si Chairman Kwon, at hindi siya madaling makatrabaho ni Gusin. Gayunpaman, taliwas sa pakiramdam ng pagkabalisa, si Gusin ay ganap na kalmado. Ang kanyang mukha ay parabang matagal na siyang pumasok sa mapanganib na lugar at ngayon ay nagsisikap sa landas na iyon. Sa sandaling iyon, kakabalik lang ni Chairman Kwon sa mansyon sakay ng kanyang pribadong jet. Pagkapasok pa lamang niya sa bahay, agad siyang nagpatawag kay Hausin sa kanyang opisina. Walang paligoy-ligoy, direkta siyang nagtanong tungkol sa progreso ng pagsulat ng nobela. Ngunit prangkang inamin ni Hausin na wala pa siyang nakalap na anumang materyales mula sa kanya. Tumawa si Chairman Kwon at sinabing, hindi bagi, nakita mo na ang manugang ko. Nagtitigan lang ba kayo habang umiinom ng tsaa? Alam ko ang bawat sulok ng bahay na ito, kaya huwag mo akong subukang linlangin. Napilitang umamin si Gusin na nakipag-ugnayan na siya sa manugang ng chairman, ngunit wala pa siyang nakuhang impormasyon tungkol dito. Dahan-dahang sinabi ng chairman, ang batang iyon ay hindi sanay sa mga estranghero, pero kinausap kanya. Gusto kong subaybayan mo siya, at kung mayroon kang anumang impormasyon, iulat mo lang sa akin. Agad na tumanggi si Hausin, at nagbitaw pa ng salita na atras na siya sa proyekto ng kooperasyon. Ngunit sa halip na magalit, tumawa si Chairman Kwon at sinabing, gusto ko ang mga taong matigas ang ulo na katulad mo, kaya magpatuloy ka lang sa pagsulat. Napilitang magkunwari si Hausin na pumayag dahil hindi naman ang nobela ang tunay na dahilan kaya siya pumunta, kundi ang Adamas. Sa kabilang banda, si reporter Kim Seo-hee ay pumunta kay Prosecutor Song upang hilingin na imbestigahan niya ang kaso ng pagpatay sa loob ng kulungan ni inmate 2006. Ayaw niyang gamitin ng isang kandidato sa politika ang kasong ito upang sumikat at manipulahin ang publiko gamit ang sirop at luha ng ibang tao. Habang nag-uusap, binanggit niya na ang inmate 2006 na iyon ay dating nahatulan sa pagpatay sa amang pangkin ni Prosecutor Song. Gayunpaman, ang kahina-hinalang punto ay ang sandata ng krimen sa kasong iyon ay hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Nagtanong si Seo-hee, hindi ka ba nagtataka kung may naglagay ng kasalanan sa iba? Hindi mo ba gustong malaman kung may iba pang nakatago sa likod ng pagkamatay na iyon? Si Prosecutor Song ay nanatiling walang emosyon at ayaw makialam sa laro ng kapangyarihang pampolitika. Sa kanyang puso, walang iba ang tunay na kriminal kundi si inmate 2006. Kung maaari, gusto pa niyang siya mismo ang gumawa ng parusa sa taong iyon. Sa pagkarinig nito, nagalit si reporter Kim at umalis, ngunit ang kanyang mga salita ay nagtanim pa rin ng binhi ng pagdududa sa isip ni Prosecutor Song. Tahimik niyang hinanap ang lumang artikulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang amang pangkin at tama na ang sandata ay hindi kailanman natagpuan. Baka hindi nagkamali si reporter Kim. Baka pinatay ang kanyang amang pangkin ng iba at ang taong iyon ay malayang nakakalabas at nakakakilos. Kinaumagahan, isang sasakyan ng pulis ang biglang huminto sa harap ng malaking gate ng mansyon. Nagbulungan ang mga gwardyang nakaduty na baka naubusan na naman sila ng pondo, kaya pumunta sila rito upang humingi ng sponsorship. Sa sandaling ito, personal na lumabas si Director Choi Tae-sung, ang pinuno ng security team ng mansyon, upang makipag-usap sa kanila. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng magalang na panlabas na iyon ay ang pagkakakilanlan ng isang undercover na ahente na itinalaga ng isang lihim na misyon. Mula sa pakikipag-usap sa pulis, natuklasan ni Director Choi na nakatanggap siya ng isang anonymous na email. Ang kapansin-pansin ay ang nilalaman ng liham ay may kasamang isang hindi maintindihang linya lamang, malinaw na isang simbolo o pahiwati. Gayunpaman,
Gayunpaman, hindi pa rin niya mahulaan ang tunay na kahulugan ng linyang ito. Pagkabalik sa control room, hindi inaasahang natagpuan ni Director Choi ang isang nobela na naiwan ng isang gwardiya. Ang nagkataon ay iyon ang nobela ni Hausin at sa mismong pabalat ay ang eksaktong linyang simbolo tulad ng sa anonymous na email. Napagtanto niya na ang nagpadala ng liham ay walang iba kundi si Hausin. Pagkatapos, nang bumalik si Usin sa kanyang silid, nakita niya ang nobelang isinulat niya mismo na nakalatag ng maayos sa mesa. Napansin niya na may marka na ang libro at may nakatakdang pagpupulong sa kakahuyan sa likod ng mansyon. Mabilis na pumasok si Usin sa kakahuyan. Naroon si Director Choi na naghihintay at nakakasa na ang baril niya. Tinanong niya kung sino talaga si Usin, ngunit hindi man lang natakot si Hausin. Kalmado siyang sumagot, hindi mo alam kung sino ako, ngunit alam na alam ko kung sino ka, Agent Choi Taesung. Pagkatapos nito, nag-alok si Hausin ng isang imbitasyon para sa isang hindi formal na kooperasyon. Idineklara niya ang tunay na layunin ng pagpunta niya sa mansyon ay hindi para magsulat at kumita, kundi para hanapin ang isang kayamanan. Ang tanging kailangan niya ay pansamantalang maging bulag si Director Choi at alisin ang pagbabantay. Sa pagkarinig nito, nagduda si Director Choi kung ano ang hinahanap niya. Hindi naglihim si Usin at sinabing gusto niyang nakawin ang Adamas. Inulit din niya ang tungkol sa anonymous na liham na natanggap niya at iginiit na ang nagpadala ng liham ang gumagabay sa kanya patungo sa kinaroroonan ng kayamanan. Hindi rin aksidente ang pagkakaroon ni Director Choi Taesung sa mansyon na ito. Pagkasabi niya yon, agad na itinutok ni Choi ang baril sa kanyang kamay kay Usin. Sinabi niya na alam na ni Usin ang kanyang sikreto, kaya wala na siyang ibang pagpipilian, kundi patahimikin siya ng tuluyan. Dahil bilang isang undercover agent na nagsasagawa ng isang top secret mission, hindi maaaring mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi natakot si Hausin. Ibig mo bang sabihin ay tatapusin mo ang lahat ng mga saksi? Agad na nagulat si Director Choi. Sa likod niya, hindi niya alam kung kailan, tahimik na lumitaw ang manugang na babae ni Chairman Kwon. Nakatayo siya roon, malamig na nakatingin sa dalawang lalaki na may mga matang puno ng pagdududa. Pagkatapos, mabilis na natuklasan ang tatlo ni Chairman Kwon at ipinatawag sa kanyang pribadong silid. Gayunpaman, nang tanungin tungkol sa nangyari, ang tatlo ay sumagot ng magkakapareho na para bang nag-practice sila, kaya hindi nagduda si Chairman Kwon. Ang kasambahay lamang ang naiinis pa rin dahil hindi raw maaaring nagkataon lang na sabay-sabay silang tatlo na lumabas sa kakahuyan. Nang mapansin na masyadong maraming sinasabi ang kasambahay, nagsimulang magalit si Chairman Kwon. Ako ba ang may-ari ng bahay na ito o ikaw? Sa pagkarinig nito, hindi na halos huminga ang kasambahay. Sa ganoong paraan, nalutas ang lahat sa isang pangusap lamang mula sa chairman. Ang kanyang kapangyarihan dito ay kataas-taasan. Sa kabilang banda, pumunta si Prosecutor Song upang makipagkita kay Reporter Kim. Alam niyang naantig si Soo-hyun ng kanyang mga sinabi kanina. Tinanong niya si Seo-hee kung bakit niya binanggit muli ang kaso ng kanyang ama. Mapang-akit na sinabi ni Reporter Kim, hindi bagi alam mo na, nawawala ang sandata ng krimen sa kasong iyon. Nagtaka si Soo-hyun, ngunit noong panahong iyon, lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay inmate 2,006 sa pagpatay sa aking ama at mayroon pang ang saksi. Nagtanong pabalik si Seo-hee, hindi bagi alam magsinungaling ang mga saksi. Bakit mo naisip yan? Dahil sa paglilitis ng kaso, isiniwalat ng saksi na nakita niya ang damit ng kriminal na may dalawang kulay, asul at pula. Ngunit sa pamamagitan ng investigasyon, may nalaman na mahalagang bagay si Reporter Kim. Ang saksing iyon ay colorblind. Paano niya makumpirma nang may katiyakan na iyon ang damit na suot ng kriminal? Bukod pa rito, nangyari pa iyon sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ito ay maaaring isang clue upang muling buksan ang kaso. Nagpasya si Prosecutor Song na hanapin ang saksi. Pagdating sa bahay ng saksi, ipinakilala ni Prosecutor Song ang kanyang sarili bilang anak ng biktima sa kaso 22 taon na ang nakararaan kung saan naging saksi siya. Ang saksi ay tila labis na nag-aalala at nagtanong kay Soo-hyun, hindi bagi natapos na ang kaso na iyon. Sinabi ni Prosecutor Song na nakahanap siya ng kahina-hinalang punto sa kaso at ibinigay ang dokumento sa saksi. Basahin mo ang mga linyang naka-highlight sa pula at malalaman mo. Pagkabasa pa lamang ng dalawang pangungusap, pinatigil na siya ni Soo-hyun. Sinusubukan lang niya ang saksi. Sabi ko basahin mo ang mga linyang naka-highlight sa pula. Bakit mo binasa ang mga linyang naka-highlight sa asul? Naguluhan ang saksi at nagpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Prosecutor Song. Ikaw ay colorblind. Bakit ka nagpilit sa paglilitis noon na ang kriminal na pumatay sa aking ama ay nakasuot ng asul na damit? Sa oras na iyon, napilitang umamin ang saksi, talaga akong colorblind, ngunit noong panahong iyon, malinaw kong nakita ang iyong ama at ang kriminal na pumasok sa bahay. Bukod pa rito, umamin na ang kriminal sa kanyang kasalanan. Bakit ka pa pumunta sa akin? Hayaan mo na kaming mamuhay ng payapa, maaari ba? Sa pagtingin sa natatarantang sa loobin ng saksi, kasama ang kanyang asawa na naka-wheelchair, tila may napagtanto si Prosecutor Song. Hindi na siya nagtanong pa at tumayo upang magpaalam. Paglabas, sinabi ni Soo-hyun kay Reporter Kim na marahil ay tinakot ang saksi kaya siya nagbigay ng maling pahayag. Ngunit bakit ka determinadong sa kaso ng aking ama? Sumagot siya, dahil naniniwala akong inosente si inmate 2006. Sa sandaling ito, maingat na pumasok si Director Choi sa kakahuyan, nag-iingat na walang sinumang makakita sa kanya. Pumunta siya sa isang palumpong at kinuha ang kanyang two-way radio at kumontak sa headquarter. Nagulat si Director Choi tungkol sa pagkakalantad ng kanyang pagkakakilanlan at ang pagtatangka ni Hausin na nakawin ang Adamas Diamond Arrow. Maaari
maaari niyang sirain ang ating malaking plano. Humingi si Director Choi ng pahintulot na patayin si Gusin, ngunit hindi pumayag ang kanyang superior. Maaari itong makagulat sa mga tao. Kung hindi makakaapekto si Hawusin sa plano, hayaan mo lang siyang gawin ang gusto niya. Aktibong hinahanap ni Hawusin ang Adamas. Pumunta siya sa ipinagbabawal na silid ng mansyon, ngunit mahigpit itong nakakandado at hindi mabuksan. Biglang lumabas ang manugang na babae ng chairman. Gayunpaman, tila hindi siya nagbigay pansin sa mga kilos ni Gusin. Isasama ko ito na parang nagkataon lang na nakita kita rito. Umalis ka na bago ka pa matuklasan. Sa kasamaang palad, nang dumaan si Hawusin sa metal detector sa bulsa ng manugang na babae, may nakita siyang signal. Nagdahilan si Gusin na nasira ang kanyang braso noon, kaya kinailangan siyang operahan upang maglagay ng metal fixator sa kasukasuan. Hindi na nagtanong pa ang manugang na babae at hinayaan na siyang umalis. Hindi sinasadyang nakita ito ng katulong. Iniulat niya ang lahat sa kasambahay. Inutusan ng kasambahay ang katulong na subaybayan si Hawusin ng 24 paghahatid ito. Sa sandaling ito, pumunta si Gusin sa silid ng chairman. Nakita niya na may mekanismo rito at sisimulan na niyang sirain ito nang biglang dumating si Chairman Kwon. Nagdahilan si Hawusin na pumunta siya rito upang interviewin ang chairman para sa materyales sa pagsulat ng nobela, kaya nakatakas siya sa pagdududa ni Chairman Kwon. Pagkatapos ay nagsimulang ikwento ni Chairman Kwon ang proseso ng pagtatatag ng HSO Group. Ito ay isang korporasyon na dalubhasa sa paggawa ng mga sandata at bala at nanguna sa South Korea. Ngunit dahil nagmula ito sa Japan, nilayan ng gobyerno ng South Korea na i-boycott ang HSO Group noong bagong tatag pa lamang ito. Gayunpaman, dahil sa kanilang katalinuhan, nilikha ng mga unang nagtatag ang Adamas Diamond Arrow. Isinapubliko nila ito sa buong mundo na nagdulot ng malaking kaguluhan tungkol sa HSO Group na nagtatag ng lugar para sa korporasyong ito sa South Korea. Dahil kapag binalak ng South Korea na alisin ang korporasyon, maraming bansa ang handang mamuhunan at akitin ang HSO sa kanilang panig. Dapat tandaan na noong panahong iyon, ang bansang may kalamangan sa militar ay magkakaroon ng napakalaking impluensya. Ngayon, gusto ni Hawusin na makita ang Diamond Arrow upang makasulat siya ng detalyado hanggang maaari. Ngunit nakita lamang ng chairman ang larawan sa kanya at sinabing papayagan siyang makita ito ng personal sa susunod. Naunawaan ni Gusin na ito ay isang mataktikang pagtanggi at wala na siyang idinagdag pa. Pagkalabas niya sa silid ni Chairman Kwon, nakita ni Hawusin na sinusundan siya ng katulong. Alam na ito ay utos ng kasambahay, dinala ni Gusin ang katulong upang harapin ang kasambahay. Kahit nagalit ang kasambahay kay Hawusin, ginamit niya ang taktikang pagpukpok sa manok upang takutin ang unggoy kay Gusin. Kinuha niya ang bote ng lason sa daga at sinabihan ang katulong na inumin ito bilang parusa sa paggawa ng pagkakamali. Hindi rin ako basta-basta. Gusto kong makipag-ugnayan ng mabuti sa lahat ng tao sa bahay. Pero kung gusto mong banggain ako, handa akong makipagsagutan. Pagkasabi nito, umalis si Hawusin, naiwan ang kasambahay na namimilipit sa galit. Gabi, bumalik ang pipi na kalihim ng chairman, may dalang folder ng mga dokumento. Lumalabas na nag-imbestiga ang kasambahay tungkol kay Hawusin. Gusto niyang malaman kung talagang nagpa-opera si Gusin upang magtanim ng metal sa kanyang kamay o kung nagtatago siya ng isang bagay. Ngunit ang resulta ay lalo siyang nagalit. Lahat ng sinabi ni Hawusin ay totoo. Dinala niya ang resulta kay Gusin at inihagis sa mukha nito. Paano mo nagawa ang peking dokumento? Walang ideya si Hawusin kung ano ang nangyayari. Nang umalis ang kasambahay, kinuha niya ang mga dokumento. Ngayon lang nalaman ni Gusin na iniimbestigahan siya. Ngunit may tumulong sa kanya na pekihin ang kanyang medical records. Agad na naisip ni Hawusin ang isang tao. Pagkatapos ay pumunta siya upang hanapin ang manugang na babae ng chairman. Dahil kinuha ang kanyang medical records mula sa ospital ng kanyang ama, ang tanging taong makakatulong kay Gusin na magtago ay ang manugang na babae. Ngayon, inilahad ni Hawusin ang kanyang konklusyon. Ikaw ang nagpadala ng anonymous na liham sa akin, tama ba? Bakit mo ako binigyan ng clue tungkol sa Adamas? Hindi itinanggi ng manugang na babae, ako nga ang nagpadala ng liham sa iyo. Ang dahilan kung bakit ko binanggit sa iyo ang Adamas ay dahil sinabi ng aking yumaong asawa na ginamit ito sa pagpatay. Ang pagkamatay ng asawa ko dahil sa aksidente sa eroplano ay malamang dahil alam niya ang sikretong ito. Nagtaka si Gusin, naghihinala ka bang ang iyong biyenang lalaki ang gumawa noon sa iyong asawa? Nagduda talaga ang manugang na babae kay Chairman Kwon dahil gusto niyang protektahan ang HSO Group. Hindi mag-aatubili ang aking biyenang lalaki sa anumang paraan, kahit na isakripisyo ang sarili niyang anak. Kaya gusto mong ibunyag ko si Chairman Kwon at ang HSO Group. Tama, kung makikita mo lang ang Adamas. Gusto ni Hawusin na tulungan siya ng manugang na babae. Hindi siya tumanggi dahil magkasama sila ngayon. Ngayon ay may isa pang tanong si Gusin. Kung gayon, ikaw ba ang nagsulat ng liham ng rekomendasyon na magdala sa akin dito upang magsulat ng nobela para sa chairman? Itinanggi ng manugang na babae, iba ang taong iyon. Kaya may isa pang misteryosong tao sa mansyon na ito na laban kay Chairman Kwon. Hindi ko alam ang layunin ng taong iyon, ngunit ang taong nakatulong sa iyo na makapasok dito ay tiyak na nasa tabi ng chairman. Kung gayon, kailangan nating akitin ang taong iyon at hilahin sa ating panig. Sa sandaling ito, tinawag ng chairman ang kasambahay. Alam niyang ginamit ng kasambahay ang kanyang pribadong kalihim upang lihim na mag-imbestiga tungkol kay Hawusin. Labis na nababagabag ang chairman, tila masyadong mahigpit ang kasambahay kay Hawusin, hindi ba? Nagpaliwanag ang kasambahay, talaga kasing nakikita kong napakahina-hinala niya. Ang kanyang pagputol-putol na pagsasalita ay lalo pang nagpagalit sa chairman. Inihagis niya ang libro sa ulo nito na ikinasugat ng kasambahay. Hindi ko na alam kung sino ang
ang amo sa bahay na ito. Yumukod ang kasambahay at humingi ng tawad. Ipinagbawal ni Chairman Kwon sa kanya na ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Usin. Siya ang bisita ko. Huwag mo na siyang istorbohin pa. Wala nang nagawa ang kasambahay kundi ang sumang-ayon. Pagkalabas, doon lang siya naglakas loob na ilabas ang kanyang sama ng loob. Usin, makikita mo ang hinahanap mo. Sa kabilang banda, pagbalik ni Prosecutor Song sa bahay, may nagbukas ng pinto at pumasok sa likuran niya. Pagpasok ni Soo-hyun sa silid, binuksan niya ang PC at may balita tungkol sa isang kaso. Hindi inaasahan, ang mag-asawang saksi na nakita niya kaninang umaga ay tumalon mula sa gusali at namatay. Tiyak na hindi ito aksidente. Biglang lumabas ang isang anino sa bahay ni Prosecutor Song. Sino ka? Anong layunin mo rito? Ang taong lumabas ay si Reporter Kim, na may mukha na tila nawawala ng pag-asa. Tinanong siya ni Prosecutor Song kung ano ang nangyari. Hindi inaasahang sinabi ni Seo-hee na siya mismo ang nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga tunay na magulang. Lumalabas na si Reporter Kim ay anak ng mag-asawang saksi. Ang pagdala niya kay Soo-hyun sa kanilang bahay upang magtanong tungkol sa kaso 22 taon na ang nakalipas ay hindi direktang nagtulak sa kanyang mga magulang na mamatay. Kaya ngayon ay labis siyang nagsisisi. Pagkarinig nito, nagpa siya si Prosecutor Song na samahan si Reporter Kim upang magpahinga. Ngunit hindi pa sila nakakalayo, sinabi na niya sa binata na itabi ang sasakyan. Ngayon, sinabi ni Soo-hyun na tutulungan niya si Seo-hee na hanapin ang kriminal. Ngunit natatakot si Reporter Kim na mapahamak din siya tulad ng kanyang mga magulang kaya hindi siya pumayag. Ako na ang bahala rito. Hindi ko na sana sinimulan ang pagkikita sa iyo. Inaliw ni Soo-hyun si Seo-hee. Alam kong gulong-gulo ang isip mo ngayon, ngunit pagkatapos mamatay ang iyong mga magulang, ako ang una mong pinuntahan. Ibig sabihin, ako ang pinagkakatiwalaan mo. Hindi natin maaaring hayaan na mamatay ang iyong mga magulang ng walang katarungan. Sa huli, nakumbinsi ni Prosecutor Song si Seo-hee. Magkasama nilang ibubunyag ang katotohanan sa likod ng kaso. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Director Choi si Usin at hiniling na umalis na ito sa mansyon ni Chairman Kwon dahil natatakot siyang sirain nito ang plano ng Special Task Force. Ngunit hindi pumayag si Usin. Determinado siyang hanapin ang Adamas. Nagbanta si Director Choi, kung ganoon, wala akong pagpipilian kundi ang patahimikin ka. Hindi inaasahang nagkukumbulsyon si Usin. Inisip ni Director Choi na binigyan siya ng kasambahay ng lason sa daga, kaya nagmadali itong maghanap ng antidote. Ang lason sa daga ay maaaring labanan ng vitamin E. Nang makita na ni Director Choi ang gamot at lumingon, nakita niyang maayos na si Usin. Lumalabas na sinusubukan lang niya si Director Choi. Gusto mo akong patayin pero nag-aalala ka at naghahanap ng antidote para sa akin. Walang nasabi si Director Choi at umalis na lang. Sinundan siya ni Usin sa Hardin. Doon niya sinabi kay Director Choi ang dahilan kung bakit kailangan niyang hanapin ang Adamas. Dahil baka ito ang sandata na ginamit sa pagpatay sa amang pangkin ni Usin. Gusto kong hanapin ang taong pumatay sa aking ama at ang dahilan sa likod ng kanyang pagkamatay. Hindi humingi ng tulong si Usin kay Director Choi. Gawin mo ang trabaho mo at gagawin ko ang sa akin. Huwag nating guluhin ang isagi-isa. Pumayag si Director Choi na hayaan na matapos ang lahat dito. Kinabukasan, nakatanggap ng liham ang manugang na babae ng chairman. Pagkatapos itong basahin, agad siyang tumakbo sa silid ni Usin. Hindi inaasahan, direkta si Usin na humingi ng tulong sa manugang na babae na nakawin ang Diamond Arrow, na labis na ikinagalit niya. Hindi ba na pag-usapan na natin? Kaya lang kitang tulungan na itago ang mga kilos mo sa bahay na ito, hindi ang tulungan kang hanapin ang Adamas. Ngayon ay ibinunyag ni Usin ang kanyang hinala. Ikaw ang nagsulat ng anonymous na liham na umakay sa akin dito upang hanapin ang Adamas. Sa pagtataka na ang suspect sa pagpatay sa aking ama ay alam na ang tunay na kriminal, sabihin mo sa akin ang sagot. Pinunit ng manugang ang liham na ipinadala ni manunulat hakinaumagahan. Ito ang sagot ko, sabi niya at tumalikod, lumilikha ng panibagong tensyon sa pagitan ng dalawang dating magkaalyado. Matapos umalis ng manugang, itinapon ni Uksin ang punit na liham sa basurahan nang biglang dumating ang mayordoma upang harapin siya. Masayang inihayag niya, malapit ka nang umalis sa bahay na ito. Nagplano si Chairman Kwon na magbakasyon kasama ang kanyang manugang ng matagal na panahon. Ang nobela na ipinasulat niya kay manunulat ay pansamantalang ititigil din. Hindi ka magtatagal at mapaalis ka sa mansyon na ito. Lumayas ang mayordoma na may ngiti sa labi. Si manunulat ay masyadong nag-aalala, magugulo ba ang kanyang plano na nakawin ang Adamas. Hindi ito katanggap-tanggap, nagmamadaling nagtungo si Uksin sa silid ng manugang ng chairman at humingi ng tulong upang makahanap ng paraan na manatili roon at ipagpatuloy ang kanyang plano. Ngunit ang manugang mismo ang nagbigay ng ideya sa chairman tungkol sa bakasyon upang maiwasan ang patuloy na pakikipag-ugnayan kay manunulat. Ngayon, naglabas si Uksin ng isang recording tape at ginamit ito upang takutin ang manugang ng chairman. Narito ang lahat ng ating mga pag-uusap noon. Ano kaya ang mangyayari kung marinig ito ng chairman? Sa kabaligtaran, hindi nag-alala ang manugang, alam kong hindi mo magagawang gawin yan. Para sa akin, pag-iisipan ng chairman kung aatake ba siya o hindi dahil hindi ako aalis sa mansyon na ito. Ang mga bagay-bagay tungkol sa chairman ay hindi kailanman lalabas, ngunit hindi ako sigurado sa isang tagalabas na tulad mo. Matapos marinig ito, bumalik si Uksin sa kanyang silid na walang magawa at nagkataong maisinabi sa kanya ang estudyante. Nakita niya nang hindi sinasadya ang pag-uusap sa pagitan ng chairman at ni Sekretarya Kim. Dahil naiintindihan niya ang sign language, alam ng estudyante ang kanilang pinag-uusapan. Hindi inaasahan, may malaking balak si Chairman Kwon. Ito ay ang paggamit ng armadong puwersa upang tulungan ang kandidato na manalo sa darating na halalan ng Pangulo. Mas nakakagulat pa, naglakas loob si manunulat na dalhin ang bagay na ito kay Chairman Kwon. Binalaan niya na
nagpapatay silang dalawa na muntik ng ikaihi sa salawan ng estudyante. Pero sa kabutihang palamat, biro lang iyon. Gustong tumaya ni Uksin sa kanyang nalalaman tungkol sa lihim ni Chairman Kwon upang mapanatili siya nito sa mansyon. Isang mapanganib na hakbang na nagtataya ng kanyang buhay. Ngunit talagang nagtagumpay ito. Siya at ang estudyante ay ikinulong ni Chairman Kwon sa mansyon hanggang matapos ang halalan. Nang malaman ito ng mayordoma, galit na galit siya. Tumakbo siya sa silid ni Manunulat Ha, ngunit wala siya roon, kaya galit siyang nambasag ng mga gamit. Hayop, bakit hindi pa naalis ang halimaw na ito? Hindi sinasadyang nakita ng mayordoma ang punit na liham na nahulog mula sa basurahan. Samantala, nakikipagkita si Manunulat Ha kay Director Choi sa kagubatan. Nakita sila ni Uksin sa surveillance room na magkasama. Ngayon, nag-usap si Uksin tungkol sa balak ni Chairman Kwon na gamitin ang armadong puwersa sa darating na halalan. Ang tao ni Chairman Kwon ang magiging pangulo, marahil iyan ang dahilan kung bakit nagtatago si Ahente Choi sa mansyon na ito. Dahil nalaman mo na wala na akong itatago pa. Marahil pagkatapos ng halalan, magiging legal na sa mga tao ang magdala ng armas sa publiko. Ang Haesong Group ang magsisilbing tagapamagitan na makikinabang sa pagbebenta ng mga armas at bala sa publiko. Ang South Korea ay magiging mas mahirap kontrolin kaysa kailanman. Kailangang pigilan ito. Tinanong ni Uksin si Director Choi, nakahanap na ba kayo ng paraan? Kung nakahanap siya ng paraan, marahil ay hindi na siya kailangang magtago dito sa loob ng 2 taon. Pinayuhan ni Director Choi si Uksin na hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ni Chairman Kwon. Mayroon din siyang makapangyarihang puwersa na tinatawag na Team Gi, ayon sa impormasyon mula sa headquarters, at sinusubaybayan nila ang iyong kapatid. Nagsimula na ring imbestigahan ng iyong kapatid ang pagpanaw ng kanyang ama-amahan, 22 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, labis na nagulat si Manunulat Ha. Inakala niya na siya lang ang nakakaalam na may lihim sa likod ng pagpanaw ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na alam din ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Uksin kay Director Choi, mula ngayon, tayo na siguro ay magkasama sa iisang bangka. Sundin mo ang plano ko. Nagtataka si Director Choi, ano ang plano mo? Hanapin ang adamas at panagutin si Chairman Kwon sa pagpanaw ng aking ama-amahan. Nagduda si Director Choi, bakit kasigurado na ang chairman ang pumatay sa iyong ama? Dahil may nagbunyag sa akin. Ipinakita niya ang recording tape. Ang taong iyon ay ang manugang mismo ni Chairman Kwon. Labis din itong ikinagulat ni Director Choi. Sa kabilang banda, dumating si Prosecutor Song sa libing ng mga magulang ni Reporter Kim. Pagkatapos ng pagluluksa, nag-usap silang dalawa. Sinabi ni Seo Hee ang dahilan kung bakit niya hinanap si Prosecutor Song. At ipinaalam sa kanya na ang bilanggo 206 ay hindi ang pumatay sa kanyang ama-amahan dahil nakita niya ang mukha ng tunay na kriminal noong bata pa siya. Pagkatapos, iginuhit ni Reporter Kim ang larawan ng kriminal at ibinigay ito kay Soo-hyun. Kilala ko ang isang tao na maaaring kumpirmahin ang kriminal para sa iyo. Pagkarinig nito, nagmaneho si Prosecutor Song para hanapin ang taong iyon, ngunit hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Sa oras na ito, nagtungo si Soo-hyun sa bilangguan upang hanapin ang bilanggo 206. Siya ang taong tinutukoy ni Reporter Kim. Dahil ang bilanggo 206 ay kasabwat sa kaso ng pagpatay sa ama-amahan ni Soo-hyun, makikilala niya ang tunay na kriminal. Ngunit nang ipakita ni Prosecutor Song ang sketch, iginiit ng bilanggo 206 na hindi pa niya nakikita ang taong ito. Ngayon, sinabi ni Prosecutor Song na siya ang anak ng taong pinatay ng bilanggo 206. Nagsimula na ring maalala ng bilanggo 206 ang batang Soo-hyun, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos malaman ang pagkatao ni Prosecutor Song, mukhang nag-aalangan ang bilanggo 206 tungkol sa isang bagay. Alam kong inosente ka. Kung talagang nagsisisi ka, tulungan mo akong hanapin ang pumatay sa aking ama. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin nagsalita ang bilanggo 206 at galit na tumayo si Prosecutor Song. Kahit hindi ka magsasalita, tiyak na malalaman ko ang katotohanan. Sa sandaling ito, bumalik si Manunulat Ha mula sa kagubatan at nakita niya muli ang manugang. Binati niya si Uksin dahil sa paghahanap niya ng paraan upang manatili sa bahay at pinuri siya sa pagiging matapang sa pagtaya ng kanyang buhay. Hindi siya tulad ng kanyang kapatid na hindi man lang naglakas loob na pumunta sa mansyon na ito. Lumabas na ang taong nais padalhan ng manugang ng hindi nagpapakilalang liham noon ay si Prosecutor Song Soo-hyun, ngunit si Manunulat Ha ang nakakita nito ng mas maaga. Itinago ni Uksin kay Soo-hyun ang tungkol sa liham at nagpunta dito ng mag-isa. Sa katunayan, alam na ni Manunulat Ha ang lihim sa likod ng pagpanaw ng kanyang ama-amahan dahil sinabi ito ng kanyang ina sa kanya. Ang mas hindi inaasahan pa ay ang bilanggo 206 ang tunay na ama ng dalawang magkapatid. Ngunit si Uksin lang ang nakakaalam nito hanggang ngayon. Balik sa kasalukuyan, gusto ni Manunulat Ha na hayaan ng manugang ang kanyang kapatid at huwag siyang isama sa gulo na ito, ngunit tumawa lang ang manugang. Kinabukasan, nagpatuloy si Manunulat Ha sa paghahanap sa paligid ng bahay. Nagpunta siyang muli sa silid sa ikatlong palapag. Sa pagkakataong ito, nagpakita ang manugang at pinayagan siyang pumasok upang maghanap. Ngunit wala roon ang diamond arrow. Ngayon, humingi ng tawad si Uksin sa manugang tungkol sa nangyari kahapon at sinabing kailangan niya talaga ang tulong nito upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sa totoo lang, hindi naman siya nagtatanim ng sama ng loob tungkol sa pag-aaway nila kahapon, ngunit iginiit niya na tutulungan lang niya siyang itago ang kanyang kinaroroonan. Hindi siya makikialam sa paghahanap ng adamas. Ayaw nang makipagtalo pa ni Manunulat Ha, sumasang-ayon ako sa iyong mungkahi. Pagkatapos, iginya ng manugang si Uksin sa mansyon na parang isang museo na nagpapakita ng mga mamahaling bagay. Napansin ni Manunulat
Manunulatha ang fire detection system, ngunit tila hindi ito nakakonekta sa sprinkler system. Dinala ni Uksin ang tanong na ito kay Director Choi. Ipinaalam niya sa kanya na ang fire suppression system ng mansyon ay hindi gumagamit ng tubig kundi halogen gas dahil natatakot si Chairman Kwon na masisira ang mga mahalagang kayamanan. Sa tuwing nag-aalarma ang fire system, pagkatapos ng 3 minuto, lahat ng pinto ay magsasara. Mayroon lamang ang mga tao sa bahay ng ganoong oras upang tumakas at pagkatapos ay tatakpan ng halogen gas sprayer ang buong bahay. Nang marinig ito, nagkaroon si Manunulatha ng ideya na gamitin ang fire alarm system at ang 3 minuto na oras upang nakawin ang adamas. Ngunit kailangan ko ang tulong ni Director Choi. Malalaman ng surveillance system ang lokasyon ko. Patayin mo ito agad pagkatapos magbigay ng signal ng fire alarm system. Gayunpaman, hindi pa pumapayag si Director Choi. Masyadong maikli ang oras, maaari kang makulong sa loob ng bahay. At bukod pa rito, hindi pa natin alam kung nasaan ang adamas. Madali bang kunin iyon? Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Ngayon kailangan ko ng iyong pagpayag, Direktor. Malapit na ang halalan, wala na tayong maraming oras. Hindi pa rin sumasang-ayon si Director Choi. Masyadong mapanganib ang iyong plano. Kung mabibigo tayo, pareho tayong mawawala. Mawawasak din ang plano ng organisasyon. Magiging walang kabuluhan ba ang aking 2 taon ng paghahanda? Pagkasabi nito, tumalikod si Director Choi at umalis. Hindi sinasadyang nasaksihan ng mayordoma ang pag-usap nilang dalawa. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang dumaan ang estudyante sa tabi niya at dinala niya ang mayordoma sa isang silid upang mag-usap. Lumabas na tinulungan ng mayordoma ang ama ng estudyante na bayaran ang bayarin sa ospital at ilipat sa CE room, kaya gusto siyang pasalamatan ng estudyante. Ngunit walang libre sa mundo, umiti ng nakakaloko ang mayordoma. Tulungan mo akong gawin ito at babayaran ko ang operasyon ng iyong ama ng walang bayad. Hindi alam kung anong masamang balak ang iniisip ng mayordoma. Gayunpaman, pagkatapos tawagan ang kanyang ina, nalaman ng estudyante na lumala ang kalagayan ng kanyang ama mula nang ilipat ito sa CE room. Galit na hinanap ng estudyante ang mayordoma at hindi sinasadyang nakita siya ng manugang. Ngayon, sa silid ng mayordoma, tinanong ng estudyante kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang ama. Lumabas na inalok siya ng mayordoma na tulungan siyang subaybayan si Manunulatha, ngunit ayaw niyang pagtaksilan ang kanyang guro. Kahit ngayon, na tinatakot siya ng mayordoma sa buhay ng kanyang ama, hindi pa rin pumayag ang estudyante at umalis siya na galit. Sa oras na ito, pinuntahan ng chairman ang kanyang pangalawang anak. Gusto niyang magretiro at ipasa ang haesong sa kanyang anak na labis na ikinagulat nito. Gayunpaman, pagkaalis ng kanyang ama, umiti siya ng nakakaloko. Dapat sana ay sa panganay ang haesong group, ngunit nang gusto siyang ipamahala ng chairman, tinanggihan ito ng panganay. Alam niya ang lahat ng maruming gawain na ginagawa ng haesong, kaya ayaw niyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Marahil ito ang dahilan kung bakit na-aksidente ang panganay na anak ni Chairman Kwon. Sa kabilang banda, nag-uusap ang 2 taong ito. Ang lalaking nakaitim ay ang pinuno ng Team Ki ng haesong group. Ang isa pa ay ang warden sa kulungan ni Bilanggo 206. Nag-ulat ang warden sa pinuno ng team tungkol sa pagpunta ni Prosecutor Song upang makita si Bilanggo 206. Sinabi niya na may sketch si Sohyun ng mukha ng pumatay sa kaso 22 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan na alam na ni Prosecutor Song na ang pinuno ng Team E ang tunay na pumatay sa kanyang ama-amahan. Ngunit pinatay na ang mag-asawang saksi. Sino pa ang makakaalala sa kanyang mukha? Umiti na nakakaloko ang pinuno ng Team E. Ang anak na babae na lang ng mag-asawang iyon ang natitira. Hindi inaasahan, si Reporter Kim ang tunay na saksi sa kaso 22 taon na ang nakalipas. 7 taong gulang pa lamang siya noon. Tumayo ang kanyang ama bilang saksi upang protektahan siya. Ngunit nagbigay lamang ng maling pahayag dahil sa pagbabanta. Pagkatapos, dahil sa pagsisisi, hiniling niya kay Prosecutor Song na imbestigahan muli ang kaso. Sinabi niya ang lahat ng ito kay Bilanggo 206. Ang tunay na kriminal, inosente ka, tama. Sinabi ni Bilanggo 206 sa kanya na itigil ang ginagawa niya, kung hindi, pareho silang mapapahamak ni Prosecutor Song. Pagkatapos, tumayo siya at umalis. Nagmatigas si Reporter Kim, tiyak na hahanapin ko ang kriminal at patunayang inosente ka. Pinatay niya ang aking mga magulang. Nang marinig ito, biglang natigilan si Bilanggo 206. Hindi niya inaasahan na pinatay na nila ang mga saksi. Sa oras na ito, muling pinuntahan ni Manunulatha si Director Choi at humingi ng tulong. Ipinagbigay alam niya kay Uksin na nakita ng mayordoma ang liham sa kanyang silid at natuklasan na may espiya sa mansyon. Naghihintay ang mayordoma sa pagbabalik ni Chairman Kwon upang mag-ulat. Kung ganoon, magiging mas mapagbantay ang chairman at magiging napakahirap para sa ating kumilos. Ngayon, pumayag si Director Choi na sumali sa plano ni Uksin. Iyon ay ang lumikha ng isang peking sunog na pagsubok at pagkatapos ay gamitin ang pagkakataong iyon habang lumabas ang kusinero. Nagtungo si Director Choi sa kusina at naglapat ng ilang tricks sa fire alarm device. Sa kasamaang palad, napakaaga ng pagbabalik ng head chef at muntik na siyang mahuli. Biglang lumapit si Manunulatha upang ilihis ang atensyon ng kusinero na nagbigay ng pagkakataon kay Director Choi na tumakas. Pagkatapos, bumalik si Director Choi sa control room at inactivate ang fire alarm system. Nagpanik ang lahat sa mansyon at nag-evacuate. Ginaya ni Manunulatha ang pagkakataon na pumunta sa silid ng chairman upang hanapin ang adamas. Ngunit lumabas na ang huling lokasyon na kanyang hinanap ay peke. Nagmamadaling tumakbo palabas si Uksin. Gayunpaman, napansin ng lahat na nawawala ang pipi na kalihim.
sabihin. Nilinlang ng mayordoma si Manunulat Ha. Sinabi niya na nasa silid siya ng chairman at nag-aayos ng mga dokumento para sa kanya, ngunit lumabas na naghihintay ang kalihim sa pagbabalik ng chairman. Nahulog si Manunulat Ha sa bitag at bumalik sa silid ng chairman upang iligtas ang pipi na kalihim. Huli na nang malaman niyang naloko siya, otomatikong nakasarado ang pinto at nagsimulang umandar ang halogen gas sprayer. Sinubukan ni Manunulat Ha na makahanap ng paraan para makatakas, ngunit hindi niya magawa. Nasuffocate siya sa gas at napahiga sa sahig. Nang sandaling iyon, nakita niya ang pinagtataguan ng adamas. Sa kabilang banda, alam ng manugang na nililinlang ng mayordoma si Uksin. Nagmadali siyang tumakbo sa mga gwardya at hiniling na patayin ang fire suppression system. Nasa loob pa si Manunulat Ha. Nagulat si Director Choi, nag-iisip ano pa ang ginagawa niya roon. Dali-daling pinatay ni Director Choi ang fire alarm system at nagmadaling pumunta ang lahat upang tingnan ang kalagayan ni Manunulat Ha. Nakahiga si Uksin at walang malay at tinawag nila ang ambulansya para sa kanya. Sa gabi, ipinadala ng pinuno ng Team E ang mga miyembro ng team upang patayin si Reporter Kim. Ngunit ang nasa bahay niya ay isang miyembro ng Special Task Force. Mabilis na napabagsak ang salarin. Gayunpaman, nang kukunin na sana ng ahente ang fingerprint upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng salarin. Natuklasan nila na wala itong fingerprint. Ang mga miyembro ng Team E ay mga taong handang mamatay at hindi maglalantad ng kanilang pagkatao. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Reporter Kim si Prosecutor Song. Gusto niya siyang ipakilala sa isang tao, si Ava Seo-hee, na nakipagtulungan sa miyembro ng Special Task Force. Alam niyang wala silang magagawa ni Soo-hyun laban sa mastermind ng kaso 22 taon na ang nakalipas. Tama, isa itong makapangyarihang korporasyon. Ngayon, galit na galit si Prosecutor Song. Bakit mo sinabi ang ating plano sa isang tagalabas? At ikaw, sino ka? Sumama ka sa amin sa isang lugar at malalaman mo. Pagkatapos, dinala si Prosecutor Song at Reporter Kim sa isang lugar. Kailangan nilang magpiring ng mata upang itago ang daan patungo sa lugar na ito. Ito ang punong tanggapan ng Special Task Force at ang pinuno ay lumabas upang salubungin silang dalawa. Sa oras na ito, inaalagaan si Manunulat Ha sa mansyon. Kahit na nasaktan siya, hindi siya dinala sa ospital. Ngayon, dumating si Director Choi upang tanungin si Uksin kung nahanap na niya ang adamas. Inakala ni Manunulat Ha na nakatago ito sa kisame dahil nang sumabog ang halogen gas, hinigop ito ng kisame na nagpapahiwatig na may mekanismo doon. Ibinahagi rin ni Uksin ang kanyang pagsusuri kung bakit siya naniniwala na ang adamas ay nasa kisame dahil gusto ni Chairman Kwon na itago ito roon upang humanga. Ang mga mayayaman ay madalas na nahuhumaling sa sukdulang kapangyarihan kaya gusto nilang panatilihin ang pinakamahusay na sandali, iyon ay noong ipinakita ang adamas. Ang silid ng chairman ay inayos din na katulad ng unang pagkakataon na ipinakita ang Diamond Arrow. Nakumbinsi rin si Director Choi sa hula na ito, ngunit may isa pang alalahanin si Manunulat Ha nawawala ang kanyang recording device. Natatakot si Director Choi na mabunyag ang kanilang ginawa at gustong hanapin ang recording device kaagad. Maya-maya, pumasok ang estudyante sa silid ni Uksin. Lumabas na siya ang nagtatago ng recording device. Nang mawalan ng malay si Manunulat Ha at hindi sinasadyang nahulog ito, pinulot ito ng estudyante at itinago. Sa simula, balak niya itong dalhin sa mayordoma, ngunit dahil ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang guro, dinala niya ito kay Uksin. Ngayon, humahagulgol ang estudyante. Kailangan niyang lumabas kaagad upang mag-donate ng atay para iligtas ang kanyang ama. Maganda ang kalagayan ng ama ng estudyante, ngunit lumala ang kanyang kondisyon nang ilipat siya ng mayordoma sa SE room at kailangan siyang operahan kaagad para maligtas. Humingi ng tulong ang estudyante kay Manunulat Ha. Kinabukasan, paggaling ni Manunulat Ha, hinanap niya si Director Choi. Gusto niyang nakawin ang adamas ngayon, nagtataka si Director Choi. Kahit na alam nilang nakatago ang adamas sa kisam, paano ibababa ang kisam? Nagsimulang mag-analisa si Uksin. Itinago ito ni Chairman Kwon doon upang humanga, tiyak na may mekanismo upang itaas at ibaba ang kisam. Ang isang hari ay dapat umupo sa trono, kaya ang mekanismo ay ilalagay sa desk ng chairman. Tinanong ni Director Choi si Uksin kung alam niya ang code. Ito ay simple. Kailangan lang nating hanapin ang kombinasyon ng mga numero at ayusin ito sa isang serye na makabuluhan sa chairman. Magagawa ito ni Manunulat Ha dahil sumulat siya ng nobela tungkol sa buhay ni Chairman Kwon, kaya naaalala niya ang lahat ng serye ng numero na may kaugnayan sa buhay nito. Ngayon, maaari na bang magsimula ang plano? Sumang-ayon si Director Choi. Ipinagbigay alam din niya kay Manunulat Ha ang isang balita ang kanyang kapatid ay ginagarantiyahan ang kaligtasan sa punong tanggapan ng Special Task Force. Samantala, ipinaalam din kay Prosecutor Song ng pinuno ng Special Task Force na ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa mansyon ni Chairman Kwon upang hanapin ang adamas. Labis na inis si Soo-hyun, ano ba ang ginagawa ng batang iyon? At kayo, bakit niyo siya tinutulungan? Higit pa rito, ano ang kailangan niyo sa akin? Ngayon, nagsalita ang pinuno ng Special Task Force. Nagko-collab kami ng iyong kapatid para hulihin ang isang malaking isda. Hanapin ang tunay na kriminal na pumatay sa iyong ama, 22 taon na ang nakalipas at pabagsakin ang isang makapangyarihang korporasyon. Nasa iisang bangka tayo ngayon at umaasa
umaasa akong makikipagtulungan ka ng maayos. Iniabot ng pinuno ang kanyang kamay, ngunit inis pa rin si Prosecutor Song. Hindi siya nakipagkamay at umalis, kasama si Reporter Kim. Gayunpaman, nang makarating siya sa pinto, pinigilan si Prosecutor Song ng security guard ng punong tanggapan. Nagalit siya at inakalang makikipagsolo siya sa gwardiya. Ngunit sa isang galaw lang ng gwardiya, bumagsak si Prosecutor Song sa sahig. Kinuha siya at itinapon sa isang silid. Ngayon, dinala ni Director Choi si Manunulat Ha sa lugar kung saan niya itinago ang walkie-talkie. Nakipag-ugnayan siya sa punong tanggapan upang makapag-usap ang dalawang magkapatid. Agad sumigaw si Prosecutor Song sa walkie-talkie, "Hoy, ikaw, umalis ka na sa mansyon na iyon kaagad. Hindi mo ba kailangan ang buhay mo?" Alam ni Uxin na nag-aalala ang kanyang kapatid, kaya sinubukan niyang bigyan siya ng lakas. "Alam ko ang ginagawa ko. Dapat nating mahuli ang pumatay sa kaso ng ating ama. Ngunit iyon ang trabaho ng mga prosecutor. Huwag ka nang magsalita pa, umalis ka na roon kaagad." Ayaw nang galitin pa ni Manunulat Ha ang kanyang kapatid, kaya ibinigay niya ang walkie-talkie kay Director Choi. Sinabi rin ng pinuno kay Director Choi na itigil ang pagnanakaw ng adamas dahil hindi sila sigurado kung iyon ba ang armas na ginamit sa pagpatay. Kasabay nito, hawak din ng Special Task Force ang salarin na ipinadala ng Team E. Ang kanilang layunin ay ang Haesong Group, hindi lang si Chairman Kwon. Sinimula ng Special Task Force na pahirapan ang salarin at tinanong kung sino ang tao sa sketch. Ngunit kahit mamatay siya ay hindi siya umamin, kaya sumuko sila. Nang makita ito, nagpa siya si Prosecutor Song na mag-imbestiga sa salarin. "Magtatanong ako, kailangan mo lang sumagot." Pagkatapos ng ilang sandali ng mind games, nagsimulang magtanong si Suhyun, sino ang taong ito sa larawan? Sa huli, umamin din siya ngunit sinabing, "Hindi ko alam." Paulit-ulit na tanong, ngunit iyon pa rin ang sagot. Nagkunwari si Prosecutor Song na walang magawa, ngunit talagang naapektuhan niya ang salarin. "Siguro kailangan ko nang lumabas para muli kanilang saktan. Hindi sila magtatanong ng maayos tulad ko." Ngayon, sinabi ng salarin na maghintay siya sandali dahil may gusto siyang ibunyag. Umiti si Suhyun, iniisip na nagtagumpay siyang manipulahin ang salarin, ngunit hindi niya inaasahan na niloloko lang siya ng salarin. Tinanong lang niya si Prosecutor Song kung anong oras na, labis na ikinagalit niya. Ngunit nagtataka si Reporter Kim, bakit siya nagtatanong ng oras? Base sa ekspresyon ng kriminal, inisip ni Prosecutor Song na hindi siya lubusang nabigo. Kahit wala pa siyang nakuhang impormasyon, pinasimulan na niyang mag-alala ang kriminal. Mukhang may hinihintay ang kriminal. Alam ni Prosecutor Song ang iniisip ng mga taong naghihintay. Iyon ay ang matinding pagnanais nilang mabuhay. Nagplano siyang gamitin ang pampatulog at sabihing iyon ay farewell medicine upang takutin siya. Pagkatapos, dinala ni Suhyun ang bote ng gamot sa kriminal at umarte. Nagsimula siyang matakot. Tinanong niya sa huling pagkakataon, sino ang tao sa larawan? Ngunit ayaw pa rin itong magsalita. Walang nagawa si Suhyun kundi i-inject ang gamot sa kanya. Ngunit hindi alam ni Prosecutor Song na pinalitan ng pinuno ng Special Task Force ang bote ng gamot. Hindi iyon pampatulog, kundi tunay na farewell medicine. Nang malaman ito, nag-alala si Reporter Kim. Ginagawa ninyo siyang mamamatay tao. Hindi alintana ng pinuno, walang makakaalam nito. Sa kabilang banda, nakita ng pinuno ng Team E na lumipas na ang oras para mag-ulat ang salarin. Nag-aalala siyang may nangyari sa salarin at agad na naghanda ng mga baril at nagtipon ng mga tauhan upang lutasin ang problema. Kung hindi nila mailigtas, papatayin nila. Lumabas na ang salarin ay pain lamang upang mahanap ng Team E ang lokasyon ng Special Task Force. Malamang na may digmaan na magsisimula. Ngayon, sumakay ang chairman sa eroplano para maghapunan kasama ang kanyang pangalawang anak. Wala rin ang mayordoma. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para nakawin ang adamas. Sinabi ni Director Choi na tiningnan na niya ang silid ni Chairman Kwon, ngunit walang nakitang mekanismo na may code tulad ng inilarawan ni Uxin. Ngunit nakakita siya ng isang pindutan na kahawig ng alarm button. Isa, ginagamit ito upang i-activate ang mekanismo na nagpapababa ng kisam. O dalawa, ito ay isang emergency alarm button. Ang aming pagkakataon ay 50 tandang bawas 50. Kung mapalad, makikita namin ang itim na diamond arrow. Kung hindi, mahuli kami ng mga gwardya. Hindi nag-atubili si Manunulat Ha at nagpa siyang sumunod sa plano. Pipindutin ko ang buton na iyon. Gusto ni Director Choi na humingi ng utos mula sa headquarters, ngunit hindi na makapaghintay pa si Uxin. Nakikipagtulungan ako, hindi sumusunod sa utos. Noong gabing iyon, pumasok si Manunulat Ha sa silid ng chairman. Hinahanap niya ang buton na sinabi ni Director Choi. Naghihintay si Director Choi sa labas, kung may mangyari, action siya kaagad. Gayunpaman, naghintay siya ngunit walang anumang paggalaw. Nagtagumpay kaya si Ha Uxin. Sa loob, natagpuan ni Ha ang buton at pinindot ito. Dahan-dahang bumaba ang kisam. Ito nga ang lugar kung saan nakatago ang adamas, ngunit ang diamond arrow ay nawawala. Lumabas na dinala ito ng mayordoma sa kanyang executive director. Ngayon, napagtanto ni Manunulat Ha na ang ebidensya ay dinala upang sirain. Sa oras na ito, ang Team G, gamit ang signal device na nakakabit sa kanilang kasamahan, ay natunton ang base ng Special Task Force. Nilipon nila ang mga gwardya sa paligid ng lugar at pumasok sa sentro. Ngayon, naninigarilyo si Reporter Kim sa labas. Nang makita niya ang paggalaw, lumapit siya upang tingnan at nakasalubong ang Team G. Ngumiti ang pinuno ng Team G at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Sa loob ng base, pinuntahan ni Prosecutor Song ang pinuno ng Special Task Force. Galit na galit siya nang malaman niyang niloko siya nito. Biglang pumasok ang isang ahente upang magulat na inaatake ang headquarters. Gusto ng pinuno na tingnan ang surveillance monitor, ngunit nawawala na ito ng signal. Nahulaan niya kaagad na ang mga nanghimasok ay ang Team
agad na inutusan ng pinuno ang lahat na lumikas. Nang sumakay siya sa sasakyan, hindi niya nakita si Reporter Kim. Nagmamadaling bumalik si Prosecutor Song upang hanapin siya, sa kabila ng pagpigil ng pinuno. Pagbalik sa base, nakita niya ang Team E roon. May isang ahente na binihag nila. Humingi ng tulong ang ahente kay Soo-hyun sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong mabuhay ng pinuno ng Team E. Napansin niya na may tinitingnan ang ahente. Ngunit nang lumabas siya upang tingnan, wala na roon si Prosecutor Song. Tumakbo siya sa kagubatan upang hanapin si Reporter Kim. Sa kabilang banda, binabantayan si Seo-hee ng isang miyembro ng Team E nang hindi ito nakatingin, itinulak niya ito at tumakas. Nagmadaling humabol ang ahente at nagpaputok ng babala. Biglang lumabas si Prosecutor Song upang iligtas siya mula sa bala. Kinalagan niya si Seo-hee at tumakbo silang dalawa. Pagkatapos, nagtago silang dalawa sa isang palumpong. Iminungkahi ni Soo-hyun na tumakbo muna si Seo-hee at susunod siya para protektahan siya. Sinunod nilang dalawa ang plano. Nakita ng isang miyembro ng Team E ang dalawa at akmang magpapaputok nang bumalik ang babaeng ahente para magbigay ng suporta. Ginaya nila ang pagkakataong tumakas ng napakabilis. Inutusan ng pinuno ng Team E ang kanyang mga tauhan na dalhin ang kanilang kasamahan sa emergency room. Ngayon, natagpuan ng mga miyembro ng Team E ang computer ng pinuno ng Special Task Force. Nakita ng pinuno ng Team E ang eksena kung paano tinurukan ni Soo-hyun ng gamot ang kanyang kasamahan na labis niyang ikinagalit. Dapat siyang magbayad, biglang umandar ang timer ng computer. Lumabas na nagtanim na ng bomba ang pinuno ng Special Task Force bilang pag-iingat para sumabog ang base upang itago ang kanilang mga operasyon kung may mangyari. Itinapon ng pinuno ng Team E ang computer at tumakas kasama ang kanyang mga kasamahan. Isang malakas na pagsabog ang nagwasak sa buong base ng Special Task Force. Sa kabilang banda, sinabi ni manunulat ha kay Director Choi ang tungkol sa pagkawala ng Adamas. Hinala ni Uksin na nabunyag na ang kanilang ginawa at gusto ni Director Choi na umalis agad. Kailangan muna niyang magulat sa headquarters, ngunit nang kinuha niya ang walkie-talkie para tawagan ang kapitan, hindi ito makakonekta. Alam ni Director Choi na may masamang nangyayari, kaya nagmadali siyang bumalik para magbigay ng balita kay Van Ha. Nag-alala si Uksin para sa kanyang kuya, ngunit sabi ni Director Choi, nakatakas na ang piskal kaya panatag na ang loob ko. Gusto ngayon ni Director Choi na tumakas silang dalawa bago bumalik ang chairman, ngunit napumilit si Van Ha na manatili sa villa. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit naglaho ang Adamas. Ngayon ay tiyak na siya na ito ang sandata na ginamit para patayin ang isang tao, kaya tinago nila ito. Dinala ng kapitan ang kanyang kasabwat sa ospital, ngunit hindi ito nakaligtas. Hindi inaasahan na ang lalaking ito ay nakababatang kapatid ng kapitan, at ito ang nagdala ng matinding pagkamuhi kay Prosecutor Song hanggang sa kanyang buto. Gusto rin ng kapitan na maranasan ni Soo-hyun ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, kaya tinitira niya si Van Ha na nasa villa. Samantala, matapos makatakas si Prosecutor Song, pansamantala siyang tumira sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid. May face recognition password ang bahay ni Uksin para walang makapasok, at sa kabutihang palad, magkamukha sila dahil kambal sila. Nagpasya sina Soo-hyun at Reporter Kim na magtago doon. Kinabukasan, tumawag si Prosecutor Song sa isang kasamahan at humiling na ipasa ang file ng kaso ng kanyang ama, 22 taon na ang nakakaraan. Kailangan niyang gumamit ng pampublikong telepono upang hindi mabunyag ang kanyang kinaroroonan, ngunit hindi alam ni Soo-hyun na ang silid kung nasaan sila ni Seo-hee ay tinatarget ng isang tao. Nag-usap silang dalawa tungkol sa mga pangyayaring naganap. Sinabi ngayon ni Prosecutor Song kay Seo-hee na ang umamin sa kaso 22 taon na ang nakakaraan ay ang kanyang ama-amahan lamang. Kaya, bakit napakasigasig ng kanyang kapatid sa kasong iyon at nakipagsapalaran pang pumunta sa lungga ng Tigre para hanapin ang sandata? Iniisip ni Reporter Kim na may sikreto na tanging si Van Ha lang ang nakakaalam, ngunit hindi iniisip ni Soo-hyun na may itinatago pa sa kanya ang kanyang kapatid. Biglang may nag-doorbell at nag-alalang lumabas silang dalawa. Isang estranghero ang nakatayo sa labas. Sino siya at ano ang layunin niya sa pagpunta doon? Sa kabilang banda, nagsimulang hanapin ni Van Ha ang kinaroroonan ng Adamas. Natuklasan niya na ang taong posibleng nagtatago ng Diamond Arrow ay ang Executive Director ng HSong Group. Sa tagal ng kanyang serbisyo, siya ang pinakamatagal na nagtatrabaho, kaya tiyak na siya rin ang pinakakampantehan ni Chairman Kwon. Matapos makuha ang impormasyong ito, aalis na sana si Uksin. Bigla siyang nakakita ng bukas na pinto ng kwarto ni Chairman Kwon at nagpasya si Van Ha na pumasok at tingnan. Nakakita siya ng isang lihim na silid. Ang lihim na silid ay diretso sa silid ng housekeeper. Nakita ni Uksin ang photo album ng housekeeper. Hindi niya inasahan na may anak na lalaki ito. Biglang may narinig na galaw si Van Ha at nagmamadaling bumalik sa silid ng chairman. Dito, hindi niya sinasadyang nakita ang bodyguard. Hindi inaasahan na ang maid pala ang nag-imbita sa bodyguard na pumunta doon. Gusto ng maid na umupo silang dalawa at mag-usap. Marahil ay naghihinala siya na ang bodyguard at si Uksin ay magkasabwat. Ngunit sa katunayan, hinahangaan lamang ng bodyguard si Van Ha kaya palagi niya itong sinusundan at pinoprotektahan. Sa kabilang banda, ginawa ng matabang kasamahan ang sinabi ni Prosecutor Song at hinanap ang mga dokumento tungkol sa kaso ng kanyang ama-amahan, 22 taon na ang nakakaraan, ngunit may kumuha na. Tumawag ang kumuha ng dokumento sa kapitan upang mag-ulat, kaya pala may tao ng Team E sa loob ng opisina ng taga-usig. Sa sandaling ito, pinapasok na ni Prosecutor Song ang estranghero sa loob ng bahay. Nagpakilala ito bilang tubero. Ang totoo, gusto ni Soo-hyun na hulihin ang lalaking ito para malaman kung sino ang nagpadala sa kanya.
Hindi siya ganoon katanga para papasukin ang isang hindi kilalang tao sa bahay. Sa mainit na sitwasyon ngayon, sinuntok ni Prosecutor Song ang tubero. Ikaw ba ang pinadala ng Team E? Ngunit patuloy pa rin itong tumatanggi. Balak pa sanang bugbugin ni Soo-hyun, ngunit nagmamadaling pinigilan siya ni Reporter Kim. Hindi pa malinaw kung sino ang kalaban, ngunit biglang ginamit ng tubero si Van Ha para takutin siya. Galit na galit si Prosecutor Song at binugbog pa ito, habang pinapanood naman ng kasabwat ng tubero mula sa katapat na gusali. Nang makita na malapit ng matalo ang tubero, nagmadali itong tumakbo at kumatok ng paulit-ulit sa pinto. Binuksan ni Reporter Kim ang pinto at pinapasok ito. Lumabas na ang dalawang lalaki ay mula sa special team na nagmamasid mula sa malayo. Inisip ng special team na magpapadala ng tao ang Team E para hanapin si Prosecutor Song kaya nag-abang na sila. Alam ni Soo-hyun na naglagay ng listening device ang kapitan ng special team sa tubero, kaya sumigaw siya, alam kong nakikinig ka, magkita tayo. Wala nang nagawa ang kapitan kundi papuntahin sila sa bagong base. Ngayon, bumalik ang manugang na babae sa villa. Hahanapin siya ni Van Ha para humingi ng payo kung paano haharapin ang maid na nakakita sa kanyang pagpasok sa silid ng chairman. Sinabi ng manugang na babae na gumamit siya ng pera. Naintindihan ni Uksin ang ibig sabihin nito at nagdala ng pera para suhulan ang bagong maid. Nag-aatubili pa siya sa simula, ngunit dahil lang pala sa tingin niya ay kulang ang pera, kaya nang kumuha pa ng ilang tumpok ng pera si Uksin. Mabilis siyang pumayag sa kasunduan at nagbigay pa ng impormasyon na ang bingi Piping Kalihim ang nagpakilala sa kanya rito. Nang bumalik ang housekeeper at nagtanong, walang ibinunyag ang maid tungkol sa pakikipagsabwatan ni Uksin at ng bodyguard at tungkol sa palihim na pagpasok ni Van Ha sa silid ng chairman habang wala ito. Sa gabi, nagpasalamat si Van Ha sa maid. Kumuha siya ng isa pang tumpok ng pera. May gusto pa akong malaman. Gusto ni Uksin malaman ang sikreto tungkol sa anak na lalaki ng housekeeper na nakita niya sa photo album sa silid nito. Nag-aatubili ang maid kaya kumuha pa ng isa pang tumpok ng pera si Van Ha. Alam na niya ang paraan para sumagot ito at nagsimula ang maid magkwento ng isang nakagugulat na sikreto. Namatay ang anak na lalaki ng housekeeper dahil sa pagpapakamatay mismo sa puno na nasa harap ng silid ng housekeeper. Kaya hindi na binubuksan ng housekeeper ang kortina. Ang puso ng kanyang anak ay idinonate kay Chairman Kwon, kaya labis siyang nag-aalala sa chairman na parang sarili niyang anak. Pagkatapos, tinanong ni Uksin ang manugang na babae tungkol dito. Dahil isinagawa ang heart donation sa ospital nila, ngunit hindi alam ng manugang na babae ang tungkol dito. Dahil noong panahong iyon, itinago ang impormasyon ng nagbigay ng puso kay Chairman Kwon na intindihan ni Uksin ang lahat. Ang pagpapakamatay ng anak ng housekeeper ay isang setup ni Chairman Kwon. Sa sandaling ito, dinala si Prosecutor Song sa kapitan ng special team. Gusto niyang malaman ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa Team E at hindi na nagtago pa ang kapitan. Ang Team E ay isang organisasyon na kabilang sa Haesong Group na dalubhasa sa pag-aalis ng mga humahadlang sa pamamagitan ng paggawa ng mga aksidente na mukhang hindi sinasadya. Ang Team E ay kasalukuyang nasa ilalim ng pamamahala ng kapitan. Sa madaling salita, sila ang mga mersenaryo ni Chairman Kwon. Nagtaka si Prosecutor Song kung si Chairman Kwon ang nasa likod ng Team G. Sino naman ang nasa likod ng special team? Lumabas na ang special team ay tumatanggap din ng direktiba mula sa FE para magtrabaho. Inisip ni Soo-hyun na matatapos ang lahat kapag inalis na ang nasa likod ng Team G, si Chairman Kwon, ngunit tinanggihan ng kapitan ang ideya niya. Kahit mawala pa ang chairman, may papalit pa rin sa pwesto niya. Ang Team E ay nakatali sa Haesong at hindi sa iisang tao lang. Ang pinakamahusay na solusyon ngayon ay hulihin si Chairman Kwon at buwagin ang Team E. Gayunpaman, hindi pa kilala ng special team ang mukha ng kapitan. Tungkol dito, nakita ni Reporter Kim ang mukha niya sa kaso ng ama-amahan ni Prosecutor Song 22 taon na ang nakakaraan. Nagulat ang kapitan, matagal na nila itong hinahanap at ngayon ay nakuha nila ito ng napakadali. Gusto ngayon ni Prosecutor Song na ilabas ang kanyang kapatid mula sa villa dahil sa takot na mapanganib ang kalagayan nito. Ngunit hindi pumayag ang kapitan dahil malapit na rin ang eleksyon. Kailangang mabilis na harapin si Chairman Kwon at ang Team E, kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Pagkatapos, naghanap ng paraan sina Prosecutor Song at Reporter Kim para makalabas. Ngunit ang mga nakakaalam ng sikretong base ng special team ay kailangang manatili doon at gusto rin ng special team na panatilihing ligtas sila. Nakakandado ang pinto gamit ang biometrics kaya kailangan nilang dumaan sa emergency exit. Humanap si Reporter Kim ng paraan para gambalain ang babaeng special agent upang mabuksan ni Prosecutor Song ang emergency exit. Ngunit hindi nakaligtas ang kanilang mga aksyon sa mata ng kapitan. Lumapit siya at inanyayahan si Soo-hyun na kumain. Habang kumakain, sinabi ng kapitan kay Prosecutor Song ang lahat ng nalalaman niya. Mula sa plano ni Chairman Kwon na ilagay ang kandidato sa pagkapangulo hanggang sa legalisasyon ng mga armas pagkatapos ng eleksyon. Susundan ito ng paglilinis sa lahat ng sumasalungat sa Haesong, kasama na kayo at ako. Sa totoo lang, hindi ito ang tanging pangulo na kinialaman ni Chairman Kwon. Naglaban na ang Team E at ang special team ng maraming beses noon. Maraming kapitan ng special team ang namatay. Sa pagkakataong ito, umaasa ang kapitan na sa pakikipagtulungan ng magkapatid na taga-usig, magkakaroon sila ng pagkakataong manalo. Sa kabilang banda, ikinuwento rin ng babaeng special agent kay Reporter Kim ang lahat. Ang mga miyembro ng special team ay walang pagkakakilanlan upang hindi sila mabunyag sakaling mamatay
mamatay sila. Isang tahimik na sakripisyo nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Sa huli, naintindihan na rin ni Prosecutor Song. Pumayag siyang sundin ang desisyon ng kapitan. Una, kailangan nilang hanapin ang Adamas. Ang mabuting balita ay sinusundan ng kapitan ang taong maihawak ng Adamas. Ang masamang balita ay wala na silang gaanong oras. Babaguhin ang Adamas bago ang nalalapit na ika-negatibo 85 anibersaryo ng HSong Group. Kinabukasan, dinala ni Reporter Kim ang babaeng ahente sa kanyang bahay upang kunin ang mga dokumento na nakolekta niya tungkol sa kaso 22 taon na ang nakalipas. Ngunit nilooban ang bahay at nawawala na ang lahat ng dokumento. Pagkatapos, pumunta sila sa istasyon ng pulisya upang kunin ang nakaimbak na mga dokumento ng kaso. Ngunit syempre, nawawala na rin ito. Sa kabilang banda, umuwi ang matabang kasamahan ni Prosecutor Song at nakita niya ang isang babae sa kanyang bahay. Ito ang taong ipinadala ng Team E upang harapin siya. Tinanong niya ang matabang kasamahan tungkol sa kinaroroonan ni Soo-hyun dahil alam niyang nagkausap sila noon. Naghanda pa ang babae ng pamamaraan kung sakaling hindi magsasalita ang matabang lalaki. Walang awang binugbog niya ang kasamahan. Nakapagtataka kung bakit ang isang lalaki ay natakot sa isang babae. Samantala, pumunta si Prosecutor Song sa bilangguan para makipagkita sa bilanggo 2006 ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya. Kumuha pa ang gwardiya ng isang piraso ng papel at sinabing ibibigay iyon kay Soo-hyun ni bilanggo 2006. Ang nilalaman ay ayaw na kitang makita pa. Walang nagawa si Prosecutor Song kundi umalis. Pagkatapos, pumunta siya sa libingan ng kanyang ama, ngunit mayroong naghukay sa libingan at tinabunan lang ulit ito. Gusto nilang sirain ang katawan para kahit makita pa ang sandata. Hindi na ito masuri, ngunit nagkamali ng hukay ang mga tao ng Team E. Inilipat ni Van Ha ang libingan sa ibang sulok. Alam din iyon ni Prosecutor Song dahil bago siya pumunta sa villa ni Chairman Kwon, alam ni Uksin na ang muli niyang pag-imbestiga sa kaso ng kanyang ama-amahan 22 taon na ang nakakaraan ay magdudulot ng malaking kaguluhan. At gagawin ng mga nasa likod ng kaso ang lahat para sirain ang ebidensya. Kaya naunahan niya sila ng isang hakbang. Inilipat ang libingan sa ibang lugar at iniwan lamang ang lapida. Masyadong masinop si Van Ha sa pagplano ng kanyang mga hakbang. Nang bumalik sina Soo-hyun at ang ahente sa sasakyan, bigla silang nakarinig ng ring ng telepono. Maingat na binuksan ng ahente ang trunk at nakita ang katawan ng matabang kasamahan ni Prosecutor Song. Nagalit si Soo-hyun. Sinagot ni Soo-hyun ang telepono, binati siya ng babae at naghanap si Prosecutor Song sa paligid. Nang makita niya ang babae, inaktibo na nito ang bomba at sumabog ang sasakyan. Gusto ng babae na malaman nila kung sino ang humahawak sa kanila. Hindi malinaw kung buhay pa o patay na si Prosecutor Song at ang ahente. Sa sandaling ito, humingi ulit ng pabor si Van Ha sa maid. Mukhang medyo malapit na sila ngayon. Gusto niyang kunin ng maid ang bag na dala niya noong unang araw na pumasok siya sa villa. Nagbigay ng senyales si Uksin at agad na naintindihan ng maid. Pagkatapos kunin ang bag ni Uksin mula sa gwardiya, dinala ito ng maid sa housekeeper. Ang plano ni Van Ha ay ipabasa sa housekeeper ang photo book na nakasulat upang maalala ang masakit na alaala ng pagkawala ng kanyang anak. Hindi niya inasahan na ang housekeeper pala mismo ang humiling kay Chairman Kwon na itanim ang puso ng kanyang anak. Dahil sa kagustuhan niyang mabuhay ito sa tabi niya magpakailanman, ngunit hindi alam ng housekeeper na ang lahat ng iyon ay nasa plano ni Chairman Kwon. Kahit ang pagpapakamatay ng kanyang anak ay isinagawa ng Team E, binanggit din iyon sa libro. Nagdusa ang housekeeper, hindi pa rin makapaniwala sa nakasulat sa libro, ngunit nagsimula ng kumilos ang kanyang puso. Pagkatapos, tinawag niya si Van Ha sa silid at tinanong ang dahilan kung bakit niya isinulat ang libro. Walang pag-aalinlangang sumagot si Uksin, gusto kong tulungan kang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong anak. Hindi ba tihinin minsan ay hindi ka naghinala sa chairman? Nanatiling matatag ang housekeeper, hindi si chairman ang gumawa niyan. Marahil ay nanaig ang kanyang katapatan sa kanyang banal na pagmamahal sa ina. Ngunit sa paraan ng pakikipag-usap at sa mga mata ng housekeeper, nakita ni Van Ha ang pananagutan. Gayunpaman, hindi sinabi ng housekeeper ang tungkol dito sa chairman. Naghihintay siya ng isang bagay at gagawin niya ito sa araw ng retirement ceremony ng chairman. Kasabay ito ng ika-negatibo 85 anibersaryo ng pagkakatatag ng HSong Group na gaganapin sa villa ring ito. Kinagabihan, nakita ng pulisya ang sumabog na sasakyan at natagpuan din ang ahente at si Prosecutor Song. Malubha ang kanilang mga pinsala at isinugod sila sa emergency room. Mabilis na kumalat sa internet ang balita ng pagsabog ng sasakyan. Nang malaman ito, labis na nag-alala si Reporter Kim. Gusto niyang pumunta sa ospital para bisitahin si Soo-hyun. Ngunit hindi alam ni Seo-hee na may mga nag-abang na mersenaryo sa labas ng headquarters. Kapag nabunyag ang base, agad silang sasalakay at haharapin ang special team. Mabuti na lang at nahulaan agad iyon ng kapitan ng special team at pinigilan niya si Reporter Kim na umalis. Nagalit siya at sinabing ang special team ay tulad ng Team E na parehong mga taong walang pagkatao. Sa kabilang banda, kritikal ang kalagayan ni Prosecutor Song. Ginawa ng mga doktor ang lahat, ngunit hindi pa rin siya nagigising. Samantala, nagwala ang bilanggo 2006 at kumatok sa pinto, humihingi ng gwardiya. Alam niya na miyembro ng Team E ang gwardiya at hiniling niya na makipag-ugnayan ito sa kapitan. Hindi inaasahan na si bilanggo 2006 pala ang dating kapitan ng Team E sa
sa pagkakataong ito, nagbanta si Reporter Kim sa special team. Sinabi niyang kailangan niyang lumabas at makita si Prosecutor Song. Kung hindi, ilalabas niya ang artikulo na magbubunyag sa lahat ng nalalaman niya tungkol sa Hisong Group at sa special team. Wala nang nagawa ang kapitan kundi hayaan siyang umalis. Dinala siya ng babaeng ahente sa isang lihim na lagusan dahil may mga mersenaryo na naghihintay sa labas para patayin sila. Hindi inaasahan na palihim ng inalis ng special team si Prosecutor Song mula sa ospital at dinala sa pribadong bahay. Masayang-masaya si Seo-hee nang makita na maayos na siya. Lumabas na nang sumabog ang sasakyan, ginamit ng ahente ang kanyang sarili bilang panangga para protektahan si Soo-hyun. Lubos siyang nagpapasalamat at naawa sa ahente. Labis na nalungkot si Prosecutor Song dahil sa kanya, namatay ang ahente at ang kanyang matabang kasamahan. Inaliw siya ni Reporter Kim, kung mahuhuli mo ang salarin sa mga pangyayaring ito, tiyak na magiging panatag na ang kanilang loob sa langit. Pagkatapos, humanap sila ng paraan para makatakas sa pribadong bahay. Gusto nilang isagawa ang sarili nilang plano. Ngayon, bumalik ang babaeng ahente sa pribadong bahay at nang hindi makita ang dalawang taga-usig, nagmadali siyang naghanap. Hindi inaasahan na ang plano ni Prosecutor Song ay hanapin mismo ang Adamas. Ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang taga-usig upang makapasok sa headquarters ng Haesong Group at hanapin ang base ng Team Yi na tuklasan ni Prosecutor Song ang mga sasakyang ginagamit ng Team Yi sa bawat misyon. Ngunit hindi siya pinayagan ng bodyguard na lumapit kaya lumabas siya upang maghintay kasama si Reporter Kim. Iniulat ni Seo-hee ang kanyang matagumpay na pag-post ng artikulo. Sinabi niya ang tungkol sa paglitaw ng Adamas online sa ilalim ng isang anonymous na user. Ngayon, kailangan na lang nilang hintayin na kumilos ang Team Yi. Dahil siguradong kapag nabunyag ang impormasyon tungkol sa Adamas, hahanap sila ng paraan upang itago ito sa ibang lugar. Sapagkat ang Diamond Arrow ay isang bagay na hinahangad ng lahat ng magnanakaw sa Korea. Ngayon, nagsimula ng kumilos ang Team Yi at gumawa ng misyon. Sinabi ni Prosecutor Song sa driver na sundan sila. Pumunta ang Team Yi sa bahay ng Executive Director. Hiniling ng kapitan na ilabas niya ang Adamas. Hindi inaasahan na hindi alam ng Executive Director na ang kahon ay naglalaman ng pinakamahalagang bagay ng Haesong Group. Sa labas, pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, nais ni Prosecutor Song na pumasok sa bahay. Pagpasok niya, natuklasan niya na ang Executive Director ay napaslang at ginawang parang pagpapakamatay. Dala-dala na ngayon ng kapitan ang Diamond Arrow at hindi nakalimutang utusan ang kanyang kasamahan na linisin ang pinangyarihan. Ngayon, narinig ng matabang lalaki ang ingay sa loob ng bahay. Sinubukan ni Prosecutor Song na iligtas ang Executive Director, ngunit hindi sinasadyang nahulog niya ito ng medyo malakas. Agad na pumasok ang Team E at nagmamadaling nagtago si Prosecutor Song, ngunit nakita pa rin siya ng bodyguard. Tinalo ni Soo-hyun ang bodyguard at tumakbo ulit. Nagpa siya ang Team E na huwag siyang palampasin. Kailangang iwasan ni Soo-hyun ang paghahanap ng lahat ng bodyguard habang hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, dumating si Reporter Kim sa tamang oras at hinila siya upang magtago sa isang sulok. Pagkatapos, tumakbo ulit silang dalawa at hindi sinasadyang sumalpok sila sa isang sasakyan. Ang tao sa sasakyan ay ang manugang na babae ng chairman. Pinasakay niya sila at umalis. Huli na nang dumating ang mga tauhan at nagwala ang matabang lalaki. Sa sasakyan, tumawag si Prosecutor Song sa babaeng ahente. Nagalit ito dahil umalis silang dalawa nang hindi nagpapaalam. Sinabi ni Soo-hyun na kailangan nilang makita ang Executive Director na pinaslang at ginawang parang nagpakamatay. Kinuha ng kapitan ang Adamas na nasa kanya. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, medyo nagulat ang manugang na babae. Hindi niya inasahan na may isang organisasyon pala sa likod ng kanyang ama-amahan na dalubhasa sa pag-set up ng mga pagpaslang. Marahil ay ganoon din ang nangyari sa kanyang asawa. Pagkatapos, dinala ng manugang na babae si Prosecutor Song at Reporter Kim sa tapat ng base. Habang naghahanda siyang umalis, tinanong niya si Soo-hyun kung may gusto siyang sabihin sa kanyang kapatid. Sinabi niya, ingatan niya ang sarili niya. Pagkatapos, bumalik sina Prosecutor Song at Reporter Kim sa base. Sinaway sila dahil sa kanilang mapanganib na kilos at dahil pinakita nila ang lokasyon ng base sa isang hindi mapagkakatiwalaan na tao tulad ng manugang na babae. Biglang nawala ng kuryente sa base. Sinira ng mga tao ng Team E ang power station sa labas. Lumabas si Prosecutor Song at isang ahente sa lagusan para tingnan. Ngayon, nasa silid sina ang babaeng ahente at si Reporter Kim. Biglang may kumatok sa pinto at lumabas ang babaeng ahente para magbukas. Hindi inaasahan, nakapasok ang babae at inatake niya ang babaeng ahente. Hindi ito nakahanda kaya mabilis siyang natalo. Natakot si Reporter Kim at tinawagan si Prosecutor Song para humingi ng tulong. Pagkatapos ng tawag, nag-aalalang bumalik si Soo-hyun sa base. Samantala, sinubukan ng bilanggo 2,006 na saktan ang sarili. Gusto niyang makita ang kapitan. Wala nang nagawa ang kapitan kundi pumunta sa senda. Tinanong niya si bilanggo 2,006, hindi mo ba alam na si Prosecutor Song ay ang nawawala mong anak? Kinuha ng kapitan ang resulta ng ECG test na nagpapatunay sa kanilang relasyon. Galit na galit si bilanggo 2,006, ano ang gusto mong gawin? Umiti ang kapitan. Sayang, napatay ko na siya, pero hindi bagi may isa pa siyang kambal. Ano kaya ang gagawin ko sa kanya? Ngayon, nagbigay ng kondisyon ang kapitan sa bilanggo 2,006. Kung gusto mong mabuhay ang iyong anak, ibigay mo ang tunay na Adamas. Hindi inaasahan na ang Diamond Arrow na pinag-aagawan ng mga tao ay peke. Ang tunay ay itinago ng bilanggo 2,006 sa loob ng 22 taon. Iyon din ang dahilan kung bakit buhay pa siya hanggang ngayon. Sa sandaling ito, pumunta si Van Ha para hanapin si Director Troy. Alam niya na ibabalik ang Adamas sa villa para sa paghahanda sa ika-negatibo
2085 anibersaryo ng Haesong Group at sa pagtanggap sa bagong chairman. Sisimulan na ang plano na nakawin ito. Ngayon, hindi na nagtago pa si Uxin. Alam niya na matagal nang may ibang plano ang special team at iyon ay ang gamitin siya bilang paing. Isang palabas ang gagawin. Si Van Ha ang magnanakaw ng Adamas. Pagkatapos, aarestuhin siya ng pulisya at kukunin ang ebidensya. Dadalhin ng special team ang Adamas sa legal na paraan. Si Van Ha lang ang mananagot. Inamin din iyon ni Director Troy. Lahat ng hinala ni Uxin ay tama, gayunpaman, ayaw niyang sumuko. Handa akong harapin ang panganib na iyon upang mapanagot ang nagkasala. Ang pagpupursige ni Van Ha ay lalong nagpapatibay sa tiwala ni Director Troy sa kanya. Mag-umpisa ang plano sa mismong araw ng anibersaryo. Sa sandaling ito, bumalik sina Prosecutor Song at ang ahente sa base. Nakita lang nila ang babaeng ahente na naghihingalo at dinakip si Reporter Kim. Hinabo ni Suhyun ang labas at nakita ang sasakyan na katatapos lang umalis ng babae. Inagaw niya ang sasakyan ng isang nagdaraan at humabol, ngunit hindi niya ito maabutan. Mabilis na nagmanyobra si Suhyun sa ibang eskinita at matagumpay na hinarangan ang sasakyan ng babae. Plano na sana niyang tapusin ito, ngunit ginamit ng babae si Seo-hee para takutin siya, kaya kailangang umiwas ni Prosecutor Song. Samantala, inalis ng babae si Reporter Kim, iniwan si Prosecutor Song na labis na galit. Pagkatapos, tumawag si Prosecutor Song sa ahente at sinabing kailangan nilang iligtas si Reporter Kim. Sinabi ng ahente kay Suhyun na bumalik upang magplano bago sila pumasok sa base ng team. Ginagalit si Prosecutor Song. Maghihintay pa ba tayo? Kung mamamatay siya, hindi siya pwedeng magsakripisyo ng walang kabuluhan. Pagkarinig nito, nalungkot ang kapitan. May isa ring namatay dito. Ang mga ahente na katulad nila, sino ang makaalala sa kanila kapag namatay? Inutusan ng kapitan ang ahente na sumama kay Prosecutor Song. Pagkatapos, dumiretso ang special team sa base ng Team E at nagkaroon ng kaguluhan. Sa kabilang banda, nagsimulang kumalma ang kapitan ng special team. Napansin niya ang isang bagay na hindi karaniwan at agad siyang tumawag sa ahente. Naakit sila sa isang patibong. Ngayon, hinahabol si Prosecutor Song ng isang sasakyan ng Team E, pangalawang beses na siyang nakabomba. Hindi alam kung maswerte pa siyang makatakas sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, pumunta si Director Choi sa pinagtataguan ng walkie-talkie para makipag-ugnayan sa headquarters, ngunit nawawala na ang walkie-talkie. Bumalik siya sa control room para tingnan kung sino ang pumunta sa kagubatan kamakailan. Hindi inaasahan na iyon pala ang bodyguard. Pagkatapos, ikinuwento ni Director Choi ang tungkol dito kay Van Ha. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng bodyguard. Kung natagpuan niya ito, dapat ay nagulat na siya sa chairman, diba? Sa huli, hindi naman siya nagdudulot ng problema sa atin. Biglang nakatanggap ng abiso si Director Choi na may tao mula sa headquarters ng Haesong Group na dumating. Naghinala siyang nagulat ang bodyguard sa headquarters, kaya nagmamadali siyang sinabihan si Uxin na maghiwalay sila para hanapin ang bodyguard. Nang makita ang bodyguard, dinala siya ni Director Choi sa isang inabandonang bahay sa kagubatan. Pagkatapos, sinaktan niya ang bodyguard. Saan mo dinala ang kahon na iyon? Sabi ng bodyguard na hindi niya dinala ang kahon. Nakita niya ito, ngunit hinayaan lang niyang manatili doon. Galit pa rin si Director Choi, kaya hinampas niya ang bodyguard hanggang sa mawalan ito ng malay. Ngayon, dumating si Van Ha at nakita ang bodyguard na nakahiga sa lupa. Tinanong niya si Director Choi kung ano ang inamin nito. Sabi ng bodyguard hindi niya kinuha, kaya may iba pang kumuha. Sino ang taong ito at ano ang layunin niya? Biglang pumasok ang isa pang bodyguard at may dalang briefcase na naglalaman ng walkie-talkie. Gusto ni Director Choi na kunin ito. Gusto ng bodyguard malaman kung ano ang nasa loob nito. Hindi alam ni Uxin at Director Choi kung paano sasabihin. Ngayon, nagtanong ang bodyguard, kayo ay nagtatrabaho para sa special team, tama? Lubhang nagulat ang dalawa. Paano niya nalaman ang tungkol sa special team? Lumabas na ang bodyguard na ito ay isa ring miyembro ng special team na nakapasok sa villa. Karaniwang hindi alam ng mga ahente ang pag-iral ng isagi-isa para sa kaligtasan. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, hiniling ni Uxin na buksan niya ang kahon. Agad naman itong binuksan ng bodyguard. Ngayon, kailangan nilang harapin ang problemang ito ng bodyguard na nakahiga. Hindi pumayag si Uxin na patayin nila ang bodyguard. Bigla siyang nagising at nagtanong kung ano ang nangyayari. Lumapit ang undercover agent at sinubukan na patayin ang bodyguard. Nagpumilit pa ring pigilan si Van Ha, ngunit agad siyang hinampas hanggang sa mawalan ng malay. Pinatay ng dalawa ang bodyguard. Pagkatapos, iniulat ng ahente ang pagkamatay niya sa housekeeper. Sinabi niyang namatay ang bodyguard dahil sa epekto ng gamot. Nagalit ang housekeeper. Malapit na ang anibersaryo ng grupo at nangyayari pa ito. Sinabihan ng housekeeper ang ahente na itago ang lahat ng mabuti at huwag ipaalam kaninuman, maging sa chairman. Sa sandaling ito, tinawag ni Chairman Kwon ang kapitan at tinanong kung bakit pinaslang nito ang executive director ng walang utos. Sinabi ng kapitan na binunyag nito ang impormasyon tungkol sa Adamas kaya kailangan nilang patayin. Nagtanong pa ang chairman, may iba pa ba na itinago mo sa akin bukod dyan? Tumahimik ang kapitan. Hindi niya inamin na nakita niya si Bilanggo 2006. Ngayon, sinubukan ng chairman ang kapitan. Sinabihan niya ang kanyang tauhan na imaneho ang sasakyan at bumangga sa kanya. Alam ng kapitan na kung iiwas siya, agad siyang papatayin. Nanatili siyang nakaupo, isinasalalay ang kanyang buhay. Sinusubukan lang ng chairman ang kanyang katapatan. Hindi pa ubos ang pakinabang ng kapitan, ngunit hindi rin ordinaryong tao ang kapitan. Hindi lang siya nakikinig sa utos ng chairman, kundi tumutulong din
siya sa kanyang anak na pabagsakin siya. Nagplano ang kapitan na bombahin ang headquarters ng Special Team sa ika-85 anibersaryo ng HAESONG. Kapag nakaupo na ang bagong pangulo, opisyal na magsisimula ang HAESONG era. Papalitan ng Team E ang Special Team. Nagustuhan ng anak ng chairman ang mga baliw na planong ito. Pumayag siyang isagawa ito ng kapitan. Ang taong magsasalo ng lahat ng kasalanan sa pambobomba ng terorismo ay inihanda na rin ng kapitan. Iyon ay si Reporter Kim, na kasalukuyang nakakulong. Labis siyang binugbog ng babae kaya muntik na siyang mamatay. Sa kabilang banda, dinala ng Special Team si Prosecutor Song pabalik sa headquarters para alagaan. Sa kabutihang palad, buhay pa siya. Unti-unting lumalapit ang oras sa ika-85 anibersaryo ng HAESONG. Nagising na si Prosecutor Song at lumapit sa kanya ang pinuno ng Special Task Force. Nagtataka si Soo-hyun kung bakit hindi pa sila kumikilos. Sinabi ng pinuno na magsisimula na ang plano ngayon sa ika-85 anibersaryo ng HAESONG Group. Magiging sentro ng plano ang kanyang nakababatang kapatid. Nagalit si Prosecutor Song. Gusto niyang itigil na nila ang paglalagay sa panganib sa kanyang kapatid at pagkatapos ay umalis si Soo-hyun. Sa labas, nakita niya sa kanyang sasakyan ang isang imbitasyon at hindi niya inaasahang siya pala, si Prosecutor Song, ang inimbitahang dumalo sa pagdiriwang. Nagsimula na ang pagdiriwang at halos naroon na ang lahat ng mga bisita. Handa na si Manunulat Ha para sa plano. Sa kabilang banda, sa punong tanggapan ng Special Task Force, pumasok si Reporter Kim sa lobby na may maraming bomba na nakakabit sa kanyang katawan. Mabilis na nakarating ang balita sa pinuno ng Special Task Force. Inutusan niya ang mga tao na ilikas ang mga empleyado mula sa gusali at harangan ang buong lugar bago tumakbo patungo kay Reporter Kim. Pumiling ang pinuno na tawagin kaagad ang bomb squad. Sa totoo lang, kahit mamatay pa siya, hindi sana susunod si Reporter Kim sa una. Ngunit sinabi ng kontrabida na kung hindi niya ito gagawin, ang mga batang ito ang magiging suicide bombers. Dahil ayaw niyang mamatay ang mga inosenteng bata, napilitan si Seo-hee na dalhin ang bomba sa punong tanggapan ng Special Task Force. Ngayon, kapag binitawan lang niya ang trigger, lahat ay magiging abo. Kinailangan ng pinuno na lagyan ng tape ng mahigpit ang kamay ni Seo-hee sa baton para hintayin ang bomb squad. Sa kabilang banda, opisyal lang nagsimula ang seremonya ng anibersaryo. Matapos basahin ang talumpati at ianunsyo ang pagretiro, ibinigay ni Chairman Kwon ang posisyon sa kanyang anak. Mula ngayon, siya ang papalit sa akin sa pamamahala ng HAESONG Group. Nagtalumpati ang pangalawang anak na lalaki at sinabing simula ngayon, sisimulan ng HAESONG ang isang bago at mas makapangyarihang henerasyon kaysa sa panahon ng kanyang ama. Bagong upo pa lang, ngunit malinaw na ang ambisyon ng anak at hindi nagalit ang chairman kundi nagalak pa. Sa sandaling ito, ginawa ni Director Choi ang unang hakbang ng plano. Sinuportahan niya ang pagpapaputok para bumaril at pabagsakin ang surveillance drones. Ito rin ang hudyat kina Manunulat Ha at sa undercover agent. Natuklasan ng bodyguard ang pagkagambala sa signal at nagmamadaling pumunta sa monitoring room. Inutusan ni Director Choi na tawagin ang pulisya upang protektahan ang mga bisita habang inaayos ng mga bodyguard ang problema, ngunit ito ay isang panlilinlang lamang. Ang mga dumating ay mga miyembro ng Special Task Force. Ngayon, ang estudyanteng inutusan ni Manunulat Ha ay gumawa ng kaguluhan sa seremonya upang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas at hanapin si Adamas. Sa kasamaang palad, natuklasan pa rin si Bushin ni Secretary Choi, ngunit pinigilan siya ng manugang upang tulungan si Bushin. Hindi pa rin nagpabaya si Secretary Choi, alam niyang pupunta si Manunulat Ha sa silid ng chairman para hanapin si Adamas. Ngunit nang pumasok ang kalihim sa silid ng chairman, ang manugang na babae ang naroon. Nagtatago si Manunulat Ha sa tunel na nagkokonekta sa silid ng chairman at sa silid ng mayordoma. Pagkaalis ni Secretary Choi, lumabas siya at kinuha si Adamas. Inactivate ni Bushin ang mekanismo upang pababain ang kisam. Ngunit wala pa rin si Adamas doon. May kumuha nito at naglagay ng piraso ng pahayagan tungkol sa kaso 22 taon na ang nakalipas. May naunawaan si Manunulat Ha at nagmamadaling bumalik sa pagdiriwang. Ngayon, nagtungo na rin si Prosecutor Song sa pagdiriwang at nagsimula siyang magdulot ng kaguluhan. Sinabi niyang siya ang nakatatandang kapatid ni Manunulat Ha. Gusto siyang paalisin ng pangalawang anak na lalaki ng chairman, kaya ipinakita ni Soo-hyun ang imbitasyon. Inimbitahan din ako sa piging na ito. Biglang umakyat ang mayordoma sa entablado at humiling sa lahat na tumahimik. Sakto namang bumalik si Manunulat Ha sa bulwagan. Sinenyasan niya ang kanyang kapatid na huwag gumawa ng anumang mapanganib. Ngayon, idineklara ng mayordoma na si Adamas ang sandata na ginamit upang patayin ang tao sa kaso 22 taon na ang nakalipas. Ang bilanggo na si 2,006 ay inosente sa kulungan at ang tunay na kriminal ay nakaupo sa bulwagan na ito. Pagkatapos sabihing iyon, lumapit siya kay Chairman Kwon at itinutok si Adamas sa kanya. Ang pumatay sa tao ay si Chairman Kwon. Humiling ang mayordoma na tawagin ang pulisya. Tinawag ng chairman si Director Choi, sundin ang utos niya. Pagkatapos, pinalabas na ang lahat ng mga bisita upang asikasuhin ng chairman ang panloob na bagay. Sa pagkakataong ito, kinuha ng mga ahente na nagpanggap na pulis si Adamas at inaresto rin ang mayordoma dahil sa hinalang pagnanakaw ng Diamond Arrow. Sa kabilang banda, nagkita ulit si Prosecutor Song at ang kanyang kapatid. Pareho silang nagsasabihan na umalis, ngunit walang gustong umalis. Biglang dumating ang ahente at ipinaalam kay Prosecutor Song na natagpuan na nila si Reporter Kim. Alam ni Soo-hyun na nasa kritikal na sitwasyon si Reporter Kim, kaya nagmamadali siyang
bumalik sa base ng Special Task Force. Sa sandaling ito, dumating na ang bomb squad at sinimulan nilang putulin ang bomba upang iligtas si Reporter Kim. Gayunpaman, natuklasan ng bomb squad na ang bombang ito ay hindi lamang may trigger na hawak ni Seo-hee, kundi pati na rin ang isa pang trigger na hawak ng iba. Napagtanto ng pinuno na ang lahat ay bahagi ng plano ng Team Ki at hiniling niya sa kanyang nasasakupan na mag-set up ng situation room. Pagkatapos ma-set up ang situation room, dinala si Reporter Kim doon upang simulan ang pagtanggal ng bomba. Ang unang wire ay matagumpay na naalis. Ang kontrabida ay nakahiga, pinagmamasdan ang bawat kilos nila at labis siyang natuwa sa kanyang palabas. Sa kabilang banda, ang pinuno ay balisang naghahanap sa paligid. Alam niyang napakalapit ng taong may hawak ng pangalawang trigger. Biglang nakarinig ang bomb squad ng kakaibang tunog. Natuklasan nilang mayroon pang timer sa bomba. Agad na tiningnan ng pinuno ang screen. Lalo siyang nag-alala. Hindi niya inaasahan na ang bombang ito ay mayroong dual control. Mabilis na naayos ng bomb squad ang timer. Nagmamadaling tumakbo ang pinuno kay Seo-hee. Tila may natuklasan siya. Hindi niya inakala na ang trigger kay Reporter Kim ay hindi ginagamit upang i-activate ang bomba sa kanya. Ginawa lang iyon ng kontrabida para ituro ang emergency response gunman kay Seo-hee upang ilihis ang atensyon ng lahat. Sa totoo lang, may isa pang bomba na nakalagay sa ibang lugar sa gusali at ang trigger sa kamay ni Reporter Kim ay gagamitin para i-activate iyon. Nais ni Seo-hee na dahan-dahang tanggalin ang kamay niya sa trigger upang mag-check. Nang makita ito ng gunman, gusto niyang magpaputok. Tinawag ng pinuno ang mga miyembro ng Special Task Force upang protektahan si Reporter Kim. Matapos dahan-dahang tanggalin ni Reporter Kim ang kamay niya sa trigger, mabilis na nahulaan ng pinuno ang plano ng kontrabida. May isa pang bomba sa gusaling ito, inutusan ng pinuno ang lahat na hanapin ito. Ipinadala ng emergency response team ang mga gunman para patayin si Seo-hee. Ngunit sinikap siyang protektahan ng mga miyembro ng Special Task Force. Ngayon, tumawag si Prosecutor Song sa pinuno at tinanong ang sitwasyon doon. Naalis na ang lahat ng bomba kay Reporter Kim, ngunit ginagamit pa rin ang trigger sa kanya upang i-activate ang isa pang bomba. Gusto ng Team E na targetin ang aming punong tanggapan. Nais ni Prosecutor Song na kausapin si Seo-hee. Pinayuhan niya itong kumalma at magtiwala sa Special Task Force. Ikinuwento ni Reporter Kim ang sinabi sa kanya ng pinuno ng Team E iyon ay, buhay man siya o mamatay, maraming tao ang mapupuksa. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Soo-hyun ang intensyon ng pinuno. Wala siyang balak patayin si Reporter Kim, kaya ang bomba ay hindi nakalagay sa katawan niya o malapit doon. Ang ibang taong tinutukoy ng pinuno ay hindi rin mga miyembro ng Special Task Force. Nagtatarget ang Team Ki ng isang matataong lugar. Ito ay isang tunay na terorismo laban sa mga sibilyan at hindi lang simpleng labanan sa pagitan ng Team Ki at ng Special Task Force. Ngunit, alas 11 na ng gabi, aling organisasyon pa ang bukas. Sinabi ni Seo-hee kay Soo-hyun na huwag siyang alalahanin at iligtas na lang ang mga nasa panganib at pagkatapos ay pinatay nilang dalawa ang tawag. Biglang nakita ni Prosecutor Song sa isang pampublikong TV na ang kandidato ay nagdaraos ng isang campaign rally sa gitna ng gabi malapit mismo sa lugar ng punong tanggapan ng Special Task Force. Sa kabilang banda, pumunta si manunulat sa interrogation room para makita ang mayordoma. Tinanong niya kung kailan pa niya nalaman na inosente si Bilanggo 2006, ngunit tila hindi pa rin naiintindihan ng mayordoma ang sitwasyon. Ngayon lang niya nalaman na ginamit ng chairman si Adamas para patayin ang tao, ngunit hindi niya alam kung sino ang pinatay at kung sino ang sinisisi. Kaya pala, hindi ang mayordoma ang naglagay ng pahayagan tungkol sa kaso 22 taon na ang nakalipas sa loob ng kahon na naglalaman kay Adamas sa silid ni Chairman Kwon. Pagkatapos, lumabas si Ushin at pumunta sa silid ng ebidensya. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang akit ni Adamas para itulak ang lahat sa walang katapusang labanan na ito. Hindi niya inasahan na naroon na ang pinuno. Pinigil niya si Ushin at sinaksak siya gamit si Adamas. Ngunit sinadya ng pinuno na saksakin siya ng palpak at nabasag si Adamas. Pekito, dalhin mo rito ang totoong Adamas ng tatay mo. Ngayon lang nalaman ni manunulat na ang kanyang tunay na ama na nasa kulungan ang maihawak ng totoong Adamas. Kaya pala, matagal nang alam ng chairman ang katotohanan na kinuha ng tunay na ama ni manunulat si Adamas maraming taon na ang nakalipas. Sinabi ng alahero na ang Adamas na hawak niya ay peke, na nagpagalit lalo sa chairman, kaya kinuha niya ang baril at binaril ang alahero. Alam ni Director Choi na may nangyari at nagmamadali siyang nagpadala ng mga tao kay Bushin. Nang makarating sila, nakita nilang nakahiga siya sa sahig, basag ang diamond arrow, at umalis na ang pinuno. Sa kabilang banda, ipinagbigay alam ni Prosecutor Song ang balita sa Special Task Force. Ang lugar kung saan inilagay ng Team E ang bomba ay ang pamilihan kung saan nangangampanya ang kandidato. Agad na umalis ang Special Task Force, iniiwan si Reporter Kim ng mag-isa. Ngayon, may isang miyembro ng bomb squad na bumalik. Mananatili ako rito para alagaan ka. Gusto ng bomb technician na tulungan si Seo-hee na tanggalin ang tape para mas mahigpit itong itali. Pumayag siya, nagtitiwala sa lalaki. Pagkatapos, binigyan siya ng bomb technician ng isang bote ng tubig. Pagkatapos uminom, nagsimulang umikot ang ulo ni Seo-hee. Hindi pa rin idinidikit ng bomb technician ang tape. Sa totoo lang, miyembro siya ng Team E pagkatapos mawala ng malay si Seo-hee. Umalis din ang lalaki. Kahit walang malay, ginamit niya pa rin ang natitirang lakas niya para hawakan ng mahigpit ang detonator. Ngayon, ipinagbigay alam ng Special Task Force sa kalihim ng kandidato na may naglagay ng bombang pangterorista sa lugar ng
ng kanyang campaign rally. Nang malaman ito, labis na nag-alala ang kandidato. Umalis siya ng mag-isa nang hindi nagsasabi sa mga tao na lumikas. Paglabas niya, tumakbo si Prosecutor Song patungo sa kanya. Iniligtas niya ang kandidato mula sa tiyak na pagkatalo nang sumabog ang sasakyan nito sa harap ng lahat. Ang target ng Team E sa pagkakataong ito ay ang kandidato at si reporter Kim ang sisisihin. Ang dahilan ay dahil lagi niyang kinamumuhian ang kandidato. Mabuti na lang at hindi nagtagumpay ang plano ng Team E pagkatapos dinala si reporter Kim sa ospital. Lihim na nagalak si Prosecutor Song dahil ligtas siya, ngunit pinusasan siya. Ang balita tungkol sa terorismo ay kumalat ng husto, ngunit ang balita tungkol sa ika-negatibo 85 anibersaryo ng HAESONG ay itinago. Nagkaroon ng press conference tungkol sa terorismo at sinabi ng Special Task Force na aako sila ng responsibilidad para rito. Ang pinaka nakakabahala para sa pinuno ay nangyari na nakilala ng maraming tao ang Special Task Force. Ang kandidatong naligtas lang ay naging agresibo. Sinabi niyang gusto niyang dakpin ang taong nasa likod na nagtatarget sa kanyang posisyon bilang Pangulo. Hindi niya inaasahan na alam ng kandidato na ang sa likod ng Special Task Force ay ang kasalukuyang Pangulo. Ngayon, tinawag ng chairman ang kontrabida sa mansyon upang itanong kung sino ang nag-utos sa kanya na isagawa ang terorismo. Hindi nagdalawang isip ang kontrabida na sabihin na ang pangalawang anak na lalaki ng chairman ang nag-utos. Nagalit ang anak, ngunit wala siyang nagawa sa kontrabida. Pagkaalis nito, balisang humingi ng tawad ang anak kay Chairman Kwon. Gusto ng pangalawang anak na magpaliwanag, ngunit pinatigil siya ng galit na chairman. Ngayon, sinabi ni Chairman Kwon na manipulahin ng pinuno ang pangalawang anak para gawin ang gusto niya, ngunit hindi pa rin naniniwala ang anak. Siya man o ikaw, gusto ninyong patayin ang mga kalaban. Gusto ng chairman na huminto ang kanyang anak dahil hindi na nila kailangang magtago pa. Nasira na ang sandata. Tila may naunawaan ang pangalawang anak na lalaki. Kung nasira si Adamas, tiyak na peke iyon. Sinabi ng chairman sa kanya ang katotohanan, ang totoong Adamas ay itinago ni Bilanggo 2006. Ang chairman mismo ang nag-utos sa kalihim na imbitahan si manunulat dahil alam niyang siya ang tunay na anak ni Bilanggo 2006. Gusto ni Chairman Kwon na gamitin si Bushin para pilitin si Bilanggo 2006. Sabihin ni Bilanggo 2006 ang lokasyon ni Adamas. Hindi niya inaasahan na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Chairman Kwon. Alam na niya ang lahat ng katotohanan noon pa man. Biglang dumating si manunulat Gusto niyang kausapin ng pribado si Chairman Kwon, kaya pinalabas ng chairman ang kanyang anak. Sinabi ni Bushin na natanggap niya ang mensahe ng chairman sa pamamagitan ng pinuno at alam niya ang intensyon ng chairman. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Chairman Kwon at hiniling kay manunulat na dalhin si Adamas sa loob ng 2 araw. Kung hindi, mamamatay ang kanyang kapatid. Wala nang nagawa si manunulat kundi pumayag. Paglabas ni Bushin, nakita niya si Director Choi. Ang layunin niya sa pagpunta roon ay hindi lang para makita ang chairman, kundi para makipagplano rin ng bago kay Director Choi. Ikinuwento niya kay Bushin ang lahat ng nalalaman niya. Inamin ng mayordoma ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kaso 22 taon na ang nakalipas. Sigurado siyang si Chairman Kwon ang pumatay. Ang anak mismo ng mayordoma ang nakakita sa kanya na nagdala ng sandata at maaari nilang gamitin iyon upang humiling ng investigasyon kay Chairman Kwon. Sa kabilang banda, humingi ng kooperasyon si Prosecutor Song sa kandidato. Sinabi niyang ang mga gustong pumatay sa kanya ay ang Team G, ngunit ipinaalam ng kandidato kay Suhyun. Kung gusto ng Team E na pumatay, tiyak na wala na siya rito. Ang kandidato ay bahagi lamang ng plano at hindi siya natatakot na papatayin siya. Hindi nagtagumpay ang paghikayat ni Prosecutor Song sa pagkakataong ito. Samantala, matapos suriin ng pinuno ng Special Task Force ang komposisyon ng bomba kay reporter Kim, inakala niyang gawa ito ng HAESONG Group. Ngunit ang mga sangkap ng bomba ay katulad ng ginagamit ng Special Task Force. Humantong sa pagkapatol ang investigasyon. Noong gabing iyon, pumunta ang pinuno sa kontrabida. Inanyayahan siya nitong umupo at mag-usap. Hindi niya inaasahan na lalagyan ng poisonous oleander ang alak ng pinuno. Pagkainom, tumakbo siya palabas dahil sa sakit. Nagbigay ng utos ang chairman sa kontrabida na kumilos ng nag-iisa at patayin ang lahat ng may planong magrebelde at humadlang sa kanilang daan. Pagdating ng pinuno sa sasakyan, hindi na niya nakayanan at bumagsak. Lumabas ang matabang lalaki sa sasakyan, binuhat siya at inihagis sa likuran. Pagkatapos, dinala ng matabang lalaki at ng kontrabida ang pinuno. Sa kabilang banda, umuwi na sina Prosecutor Song at manunulat Nagtanong si Suhyun kung bakit ganoon na lamang ang determinasyon ng kanyang kapatid sa kaso 22 taon na ang nakalipas. Sa huli, hindi naman ang ating tunay na ama ang namatay, hindi ba? Mayroon pa bang katotohanan na itinatago mo sa akin? Ngayon lang sinabi ni manunulat ang lahat ang inosenteng tao sa kulungan ay ang kanilang tunay na ama. Sa sandaling ito, pumunta ang manugang na babae sa kulungan para makita ang mayordoma. Gusto niyang makipagtulungan sa mayordoma. Hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong anak? Ipinagtapat ng manugang sa mayordoma. Sa totoo lang, noong dinala ang kanyang anak sa emergency room, buhay pa ito. Ngunit nakipagsabuatan si Chairman Kwon sa direktor ng ospital na siyang tatay ko upang gumawa ng peking medical record na nagsasabing namatay siya. Labis na naghirap ang mayordoma nang marinig iyon. Matapos manipulahin ang
mayordoma, humingi ng pabor ang manugang. Ikaw ang nakakaalam ng lahat tungkol kay Chairman Kwon, kaya sabihin mo sa akin ang lahat. Gusto kong sirain siya at ang kanyang korporasyon. Kinabukasan, pumunta ang manugang na babae sa bahay ni Manunulat Ha at humiling ng isang kapalit ibigay ni Wushin si Adamas sa kanya. Tutulungan kanyang iligtas ang kanyang ama sa kulungan. Ang layunin ng manugang ay dalhin si Adamas kay Chairman Kwon kapalit ng isang mas mahalagang bagay. Sa kabilang banda, pumunta si Prosecutor Song sa opisina para magsumite ng kanyang resignation letter. Labis na nagalit ang Chief Prosecutor pagkatapos basahin ito. Pagkatapos, pumunta si Soo-hyun sa kulungan para makita ang kanyang tunay na ama. Mula ngayon, siya na ang magiging abogado nito sa muling paglilitis ng kaso 22 taon na ang nakalipas. Gusto ni Prosecutor Song na muling imbestigahan ang nakaraan at linisin ang pangalan niya dahil alam niyang ito ang kanyang tunay na ama. Ngunit hindi iyon mahalaga. Interesado lang si Soo-hyun sa katotohanang itinatago ng kanyang tunay na ama. Sa totoo lang, 22 taon na ang nakalipas. Nakilala na niya si Soo-hyun at alam niyang siya ang kanyang tunay na anak. Ngunit hindi alam ng tunay na ama ang tungkol sa pag-ira ng kambal. Iniisip pa rin niya na mayroon lamang siyang isang anak. Dahil sa galit ng ina sa ama na isang magnanakaw, ayaw niyang makita ng ama ang magkapatid. Hindi sinasadya, nakilala ng tunay na ama ang kanyang asawa habang umuupa ng serbisyo sa paglilipat. Sa pamamagitan ng litrato, nalaman niya na ito ang kasalukuyang asawa ng kanyang asawa at na mayroon silang kambal na parehong kanyang sariling anak. Gayunpaman, hindi interesado si Prosecutor Song sa nakababagot na mga kwento ng pag-ibig na iyon. Gusto niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang tunay na ama. Kasalanan ko ang lahat, nagsimulang magkwento ang tunay na ama tungkol sa isang gabi, 22 taon na ang nakalipas. Pumunta ang pinuno sa kanya at nag-alok na makipagtulungan upang nakawin si Adamas. Sa kalagitnaan ng kalungkutan at dahil sa alak, pumayag ang tunay na ama sa alok nito. Gayunpaman, matapos ang matagumpay na pagnanakaw kay Adamas, pumunta ang pinuno sa bahay upang agawin ito. Ngunit wala sa bahay ang tunay na ama. Biglang, dumating ang tunay na ama sa bahay ng asawa. Nagkamali ng pagkakakilanlan ang pinuno at sumugod para sumalakay. Pagkatapos niyang suntukin ang asawa gamit si Adamas, saka lang niya nalaman na nagkamali siya ng pagkakita. Ngunit hindi pa rin niya hinayaang mabuhay ang asawa. Hindi sinasadya, nang umalis siya sa bahay, nakita siya ni reporter Kim noong bata pa siya. Takot na sinabi ng bata sa kanyang ama na may lalaking may duguan na kamay ang umalis sa bahay na iyon. Alam ng ama na may masamang nangyari at tumawag sa pulisya. Ngayon, bumalik ang tunay na ama sa bahay at natuklasan niya na ang asawa ay nakahiga sa sahig, patay. Kasabay nito, narinig niya ang tunog ng sasakyan ng pulisya sa labas. Nagmamadali siyang tumakas sa pinangyarihan dahil sa takot na mapaghihinalaan, ngunit natuklasan pa rin siya. Sa huli, nahuli pa rin ng pulisya ang tunay na ama. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, gusto lang malaman ni Prosecutor Song ang kinaroroonan ni Adamas, ngunit pinayuhan siya ng kanyang tunay na ama na umalis. Ngayon, kapag lumabas si Adamas, mamamatay tayong lahat. Sa sandaling ito, tinawag ng chairman si Director Choi at sinabing gusto niya siyang imbitahan na mangisda. Labis na nag-alala si Director Choi. Baka nabunyag na ang pagkatao ko. Dinala siya ng chairman sa pangingisda at doon, nakita ni Director Choi ang pinuno na nakatali. Dahil siya ang nagplano na nakawin si Adamas 22 taon na ang nakalipas. Hindi naglakas loob ang pinuno na itanggi ang krimen at nagmakaawa ng tawad kay Chairman Kwon. Noong panahong iyon, nabulag ako ng kasakiman kaya gumawa ako ng hangal na bagay. Gusto pa niya sanang tulungan ang chairman na hanapin si Adamas, ngunit pinatahimik siya ng utos ni Chairman Kwon. Labis na nag-alala si Director Choi na nakatayo sa isang tabi. Hindi ba ito sa isang paraan ng pagpatay sa manok para takutin ang unggoy? Inutusan ng chairman si Director Choi na patayin ang pinuno. Wala siyang nagawa kundi sipain ito sa lawa. Gayunpaman, pagkaalis ni na Director Choi at ng chairman, iniahon ng matabang lalaki ang pinuno. Ang matabang lalaki na ito ay tauhan ng manugang na babae. Sa kabilang banda, iniimbestigahan si reporter Kim dahil siya ang akusado sa nabigong terorismo. Kahit na sinabi niya ang buong katotohanan na ang lahat ay inayos ng Haesong Group, sinadya ng investigador na ilihis ang insidente. Nagbigay siya ng dalawang teorya. Una, dahil sa galit ni Prosecutor Song sa Haesong Group, nakipagtulungan siya sa reporter upang mag-ayos ng pambobomba at ibintang ito sa isang tao sa Haesong Group. Tila napakalapit nilang dalawa at ang bomba na nakakabit kay reporter Kim noon ay peke rin. Ang pangalawang teorya ay ang taong nasa likod ng terorismo ay ang FE ng Special Task Force. Tinarget ng FE ang kandidato dahil siya ang may pinakamalaking posibilidad na maging pangulo. Pagkarinig sa dalawang teorya ng investigador, hindi na alam ni reporter Kim ang sasabihin. Napakalihis ng isip ng taong ito, kaya sayang kung hindi siya magiging media handler. Sa sandaling ito, dahil sa presyo ng publiko, kinailangan ng pinuno ng Special Task Force na magdaos ng press conference upang ipahayag ang proseso ng investigasyon sa terorismo. Hindi niya inaasahan na nandoon din ang pangalawang anak na lalaki ni Chairman Kwon. Ipinakita niya ang pagsusuri ng komposisyon ng bomba. Hindi ito ang ginagamit ng Special Task Force, kaya napilitan ang pinuno na tapusin ang press conference. Pagkatapos, kinausap niya ng pribado ang pangalawang anak na lalaki. Ngayon, ano ang intensyon ng Haesong Group? Direkta siyang hinilingan ng pangalawang anak na buwagin ang Special Task Force, ngunit hindi pumayag ang pinuno. Tumawag ang pangalawang anak na lalaki sa pangulo. Paano kung ito ang
pakiusap ng FA. Hindi niya inasahan na alam na niya kung sino ang nasa likod ng Special Task Force. Nagbago ang ekspresyon ng pinuno pagkatapos marinig ang tawag. Inabot ng pangalawang anak na lalaki sa kanya ang isang tseke. Maaari na kayong magretiro, pinuno. Sa kabilang banda, nilagyan din ng lason ang mayordoma sa kulungan. Isa lang siyang hakbang sa plano ng paglilinis ni Chairman Kwon. Pagkatapos, dinala ang mayordoma sa ospital. Ngunit ayos lang siya at naghanap siya ng paraan para tumakas. Paglabas niya, natuklasan ng mayordoma na ang naglason sa kanya ay isang peking doktor na ipinadala ni Chairman Kwon para patayin siya, kaya nagmamadali siyang tumakas. Gayunpaman, natuklasan pa rin siya ng mga tauhan ng Team E at hinabol siya. Sa kasamaang palad, nadapa siya sa hagdan. Biglang may lumabas na lalaking nakaitim. Itinutok niya ang baril sa mayordoma, ngunit ang target niya pala ay ang lalaking nakaputi na sumasakal sa mayordoma. Nakatakas ang mayordoma. Ang lalaking nakaitim na ito ay ipinadala ng manugang na babae at ipinaalam niya rito na nahuli na niya ang mayordoma. Sa sandaling ito, lumabas si Prosecutor Song sa kulungan at nakasalubong ang kontrabida. Pagkakita sa kanya, sumugod siya para sakalin ito, ngunit sinabi ng kontrabida na hindi niya siya papatayin ngayon. Nagdala siya kay Prosecutor Song ng isang forensic report na nagsasabing walang dugo ng foster father ni Soo-hyun si Adamas. Ipinagbigay alam din ng kontrabida sa kanya na nasa panganib si Reporter Kim. Nag-aalala, nagmadali si Prosecutor Song sa kinaroroonan nito, ngunit maayos naman si Seo-hee. Ngayon, nakita nila ang balita na nagbitiw na ang pinuno ng Special Task Force, kaya nagmadali silang pumunta sa kanya. Sinabi ng pinuno na nabigo siya ng tuluyan sa misyong ito, kaya hindi na niya ito maipagpapatuloy. Marami sa kanyang mga kasamahan ang nagbuwis ng buhay, ngunit hindi kinilala. Ayaw na niyang may magbuwis pa ng buhay. Nakita rin ni Director Choi ang balita na nagbitiw ang pinuno at sinisisi siya. Nagalit siya, kinuha ang kanyang baril at dumiretso sa silid ni Chairman Kwon. Walang salitang binaril ni Director Choi ang ulo ng chairman. Nang marinig ng bodyguard ang putok ng baril, nagmamadali siyang tumakbo doon, ngunit wala na si Director Choi. Sa kabilang banda, nakakulong si Manunulat kasama ang kanyang tunay na ama sa loob ng isang container. Sinabi ng tunay na ama na ito ang plano ng team, ipatayin sila at itulak ang sasakyan sa dagat para burahin ang bakas. Ngayon, nag-aalala si Prosecutor Song dahil hindi niya matawagan ang kanyang kapatid. Gusto niyang humingi ng tulong sa pinuno sa huling pagkakataon. Magtatapos ang misyon ng pinuno sa pagtatapos ng araw ngayon dahil nagbitiw na siya. Sa huling ilang oras na ito, gusto ni Prosecutor Song na tapusin na ang lahat. Sa totoo lang, ang pagkabihag kay Manunulat ay bahagi rin ng plano ng magkapatid. Alam nila na tiyak na may isa sa kanila ang bibihagin bilang kondisyon para ipagpalit si Adamas sa kanilang tunay na ama. Kaya naghanda sila ng bawat isa ng isang biological chip upang hanapin ang lokasyon ng isa. Hahanapin ni Prosecutor Song ang kanyang kapatid gamit ang locator. Naniniwala si Manunulat na makakarating ang kanyang kapatid sa tamang oras para iligtas silang mag-ama. Biglang pumasok ang mga tauhan ng team, naghanda siya ng pamalo para paluin si Ushin. Pinipilit ang tunay na ama na sabihin ang lokasyon ni Adamas. Labis na nagalit ang tunay na ama, ngunit hindi siya makawala sa posas. Ang lalaking nakaitim ay pumalo na nagdulot ng malfunction sa chip na nakakabit sa kamay ni Ushin. Alam ni Manunulat na may masamang nangyari. Nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Pagdating, naghati sila para hanapin ang lugar kung saan nakakulong si Manunulat. Sa kabilang banda, pagkatapos paluin si Manunulat, lumapit ang lalaking nakaitim sa tunay na ama para provokahin siya. Dahil ayaw mong sabihin ang lokasyon ni Adamas, kaya naghihirap ang anak mo. Hindi niya inasahan na nakawala na sa posas ang tunay na ama. Biglang namutla ang lalaki. Walang kahirap-hirap niyang natalo ang bata. Hindi siya nagtaka na ang tunay na ama ang unang executioner ng team. Nagising na rin si Manunulat. Inilabas siya ng ama. Sakto namang dumating ang Special Task Force. Nagkita-kita ulit sina Prosecutor Song, ang kanyang tunay na ama at ang kanyang kapatid. Hindi niya maiwasang magpasalamat sa Diyos. Sa sandaling ito, narinig ng pangalawang anak na lalaki na binaril ang chairman at nagmadali siyang pumunta sa ospital. Sa kaloob-looban niya, gusto na niyang mamatay ang ama, ngunit hindi pa ngayon. Gusto ng pangalawang anak na mamatay ang chairman pagkatapos niyang ipasa ang lahat ng kapangyarihan, kasama na ang kontrol sa team. Ngayon, pumunta na rin ang manugang na babae at prangkang sinabi ang kanyang kahilingan. Umaasa siyang hindi na magising ang chairman dahil hawak na niya ang team. Kung walang utos mula sa chairman, siya ang magkokontrol sa kanila. Hindi alam ng pangalawang anak na lalaki ang tungkol dito at nagbanta pa siyang papatayin ang manugang. Sinabi niya, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay at pagkatapos ay umalis ang manugang. Sa kabilang banda, alam ni Director Choi na hindi pa tuluyang namatay ang chairman, kaya pumunta siya sa ospital. Plano niyang tapusin ang gawain ng maayos. Kinuha ni Director Choi ang gunting mula sa mesa ng nurse at lumapit sa silid ng chairman. Ngunit kailangan muna niyang iwasan ang mga gwardiya. Biglang may humila sa kamay ni Director Choi. Iyon ay ang pinuno ng Special Task Force. Alam niyang binaril ni Director Choi si Chairman Kwon, kaya nag-alala siya at hinanap ito. Binigyan ng pinuno si Director Choi ng bagong V. Mula ngayon, mabubuhay ka sa ilalim ng pagkakakilanlan na ito at gagawa ng ibang misyon. Magtago ka muna sa isang napakalayong lugar. Hindi pumayag si Director Choi. Kung sisimulan mo, kailangan mong tapusin. Hindi ako mapapakali hanggang
gagi hindi pa tuluyang namamatay si Chairman Kwon. Sinabi ng pinuno na mayroon siyang ibang plano para tapusin ang lahat. Hawak niya ang trump card, ang tunay na ama ni na Prosecutor Song at Manunulat Ha. Ilalabas niya si Adamas at maaari tayong manalo. Inutusan ng pinuno si Director Choi na bumalik at protektahan sila at sumunod si Director Choi. Ngunit muntik na siyang barilin ng kanyang kasamahan dahil napagkamalan siyang kalaban. Ngayon, tinipon ni Director Choi ang lahat. Mula ngayon, siya ang magiging pinuno. Binigyan niya ang bawat isa ng baril. Marahil ang labanan sa pamamagitan ng batas ay hindi na makakatulong. Sa halip, ang mga bala ang makakatulong sa atin na alisin ang kriminal. Hindi pumayag si Reporter Kim. Wala tayong pinagkaiba sa mga miyembro ng Team G. Ipinaliwanag ni Prosecutor Song sa kanya, kahit gaano pa tayo magsikap, pareho pa rin ang resulta. Kung sino ang may hawak ng kapangyarihan, siya ang mananalo. Ang AC ng Special Task Force ay kailangan ding umuro. Mula ngayon, nag-iisa tayong lalaban sa isang makapangyarihang korporasyon. Walang ibang paraan kundi gumamit ng biglaang puwersa. Ang manunulat na si Ha ay pumasok. Mayroon pa tayong ibang plano, sinabi niya. Ang pinag-usapan nila ng kanyang manugang na gamitin ang kapitan bilang testigo. Patutunayan niya na si Chairman Yoon ang nasa likod ng lahat. Iyan ang dahilan kung bakit nang itulak siya ni Director Choi sa lawa, siya ay iniahon. Galit na sinabi ni Taga-Usig Seo, bakit hindi mo na lang hinayaang mag-logout siya? Sabi ni Manunulat Ha, kung mag-logout ang kapitan, wala nang sinuman ang makapagpapatunay na nagkasala si Chairman Yoon. Si Adama ay nawasak na, kaya nais ni Chairman Yoon na patayin ang huling taong makakasira sa kanya. Si Taga-Usig Seo ay hindi pa rin kumakalma, kaya hinila siya ni Director Choi palabas. Ngayon, nagbabanta si Director Choi, kung hindi ka pa rin magpapakalma, aalisin ka namin sa plano. May paraan si Manunulat Ha para hindi na natin kailangang patayin ang tao. Sundin mo lang siya. Ayoko ring madumihan pa ang mga kamay ko at ng aking mga kasamahan. Pagkatapos marinig ito, kumalma rin si Taga-Usig Seo. Sa loob, ang biyenan ay hindi pumayag na gamitin si Adama para makipagpalitan sa kapitan. Hindi siya naniniwala na patatawarin sila ng kanyang manugang kapag nakuha na niya si Adama. Nagalit si Manunulat Ha at inagaw ang baril at itinutok ito sa ulo ng biyenan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang superior na kasanayan, hindi siya nag-aksaya ng maraming lakas upang kunin itong muli at nagpaputok ng babala ang biyenan. Nang marinig ang putok ng baril, tumakbo papasok si Taga-Usig Seo mula sa labas. Baliw ka ba? Ang intensyon ng biyenan ay patayin muna ang team bago hanapin si Adama. Nakita ni Taga-Usig Seo na masyadong mapanganib ito, kaya hindi niya hinayaang sumama si Reporter Kim. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ni Seo-hee ang sarili niyang pagpili. Sasama siya kay Manunulat Ha upang hanapin si Adama. Si Taga-Usig Seo kasama ang Special Forces team ang aayos sa team. Bago umalis, gusto ni Seo-hee na mangako sa kanya si Soo-hyun na tiyak na babalik siyang buhay. Pinaalalahanan din siya ni Soo-hyun na manatiling ligtas. Sa sandaling ito, dinala ng Team E ang kapitan upang makipagkita sa manugang. Pinalabas niya ang lahat at hinayaang maiwan ang kapitan na mag-isa. Nagplano ang manugang na tanggalin ang pinakamalaking banta sa Haesong Group, ang Special Forces Team. Inalok niya ang kapitan na maging kanyang kasosyo. Gusto ng manugang na umupo sa posisyon ng chairman ng Haesong Group. Kung si Chairman Yoon pa rin ang may kapangyarihan noon, hindi siya makikialam. Ngunit ngayon, malapit na siyang mamatay at ang pangalawang anak niya ay hindi sila patatawarin. Dahil nalaman ng manugang ang sekreto na ang pangalawang anak ang pumatay sa kanyang asawa. Ngayon, tinanong ng manugang ang kapitan kung sino ang nag-utos na patayin ang kanyang asawa at nagulat siyang malaman na ito ay ang babaeng kontrabida. Ang taong may kakayahang kumilos ng mag-isa at hindi sumusunod sa mga patakaran ng sinuman, ang babaeng kontrabida ay kapatid pala ni Secretary Gong. Noong bata pa sila, dahil hindi siya tinulungan ng kanyang kapatid na babae na nag-logout, labis siyang nagalit dito. Ngayon, gusto ni Secretary Gong na humingi ng tulong sa babaeng kontrabida na nagpagalit lalo sa huli, kaya idiniin niya ang kutsilyo sa leeg ni Secretary Gong. Kaya nag-alok ang pangalawang anak, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, basta tulungan mo akong kontrolin ang Team E at pumayag ang babaeng kontrabida sa kompromiso. Sa kabilang banda, salamat sa dating kapitan ng Team E at sa naunang investigasyon. Nakuha na ng Special Forces Team ang halos lahat ng impormasyon tungkol sa Team G. Sa ulat tungkol sa mga kaso ng pagnanakaw ng biyenan, natuklasan ni Taga-Usig Seo na nabaligtad ang mga numero ng pahina. Sinubukan niyang isulat ito sa papel at nagpahanap ng magtitingin sa coordinates. Kinabukasan, pumunta ang Special Forces Team sa lokasyon na minarkahan sa coordinates. Ito ay isang matagal nang inabandona na boarding house at nagdududa si Taga-Usig Seo na ito ang base ng Team E. Naghanap ang lahat sa loob at natuklasan ni Director Troy ang isang lihim na daanan. Maingat na bumaba ang Special Forces Team upang mag-imbestiga at may nakita si Taga-Usig Seo. Hindi inaasahan na iyon ay mga semento na sisidlan na naglalaman ng mga bangkay ng tao. Ito ay talagang nakakatakot na. Sa sandaling ito, pinakinggan ni Manunulat Ha muli ang recording ng pagtatanong sa biyenan na ibinigay sa kanya ni Taga-Usig Seo bago siya umalis. Inisip muli ni Gushin ang lahat ng pangyayari noong gabing naganap ang krimen, 22 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nakawin si Adamas noong gabing iyon, dapat ay umuwi sila ng kapitan, ngunit bakit nauna ang kapitan? Nagduda si Manunulat Ha na pumunta ang biyenan sa kung saan bago umuwi. Iyon din ang oras na itinago niya si Adamas. Hindi niya inaasahan na itinago ng biyenan si Adamas sa loob ng laruang action figure
figure na ibinigay niya sa dalawang anak niya noong kaarawan nila. Ang gabi ng krimen, 22 taon na ang nakalipas ay ang kaarawan din ng magkapatid na Wushin. Sa kabilang banda, dinala ng manugang ang housekeeper sa silid ng ospital ni Chairman Yoon. Ngayon, gusto ng housekeeper na bawiin ang puso para sa kanyang anak. Sinaksak niya ng kutsilyo sa dibdib si Chairman Yoon, hindi ito lumaban. Ito ang dapat mo nang ginawa noon pa, nalulungkot na sigaw ng housekeeper. Sinampal siya ng manugang para magising. Kumalma ka, hindi pa tapos ang plano natin. Sa sandaling ito, dumating ang biyena ng manugang. Nagulat siya na naglakas loob ang kanyang manugang nasaktan ang chairman. Mula ngayon, ako na ang magiging chairman ng HSong Group. Sa tingin mo, kaya mong gumawa ng peking medical record tungkol sa pagkamatay ng chairman? Walang nagawa ang ama kundi sumunod. Hindi na mapipigilan ang ambisyon ng kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, nakipagkita si reporter Kim sa kandidato na muling nakaligtas sa pagsabog ng bomba at nasa ospital. Ngayon, sinabi ni Seo Hee sa kanya na hindi titigil ang team hanggat hindi pa siya naglo-logout. Iniisip pa rin ng kandidato na hindi siya sasaktan ng chairman. Hindi niya alam na nahihirapan ang chairman na panatilihing buhay ang kanyang sarili. Pagkatapos marinig ito, natakot ang kandidato at binigyan siya ni Seo Hee ng oras upang mag-isip. Nang handa na siyang umalis, nakapag-isip na ang kandidato. Gusto niyang makipagtulungan upang iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, lumabas si reporter Kim sa elevator at may nakita siyang pamilyar na tao. Ang taong nagpagaling sa kanya noong nasa base pa siya ng team. Hindi niya alam kung ano ang pakain ng doktor, kaya palihim siyang sumunod dito. Sa sandaling ito, nabibilang ni Taga-Usig Seo na mayroong 29 na sisidlan na naglalaman ng patay sa basement. Hula ni Director Choi, ang lugar na ito ay tumagal na ng mga dekada. Marahil ito ay dating base ng Team T, ngunit nakalimutan nila. Siguradong may mga bomba dito upang sirain ang lahat kapag natuklasan. Gusto ni Taga-Usig Seo na maghanap at nakita niya ang ulat ng misyon ng Team E sa isa pang silid sa ilalim ng lupa. Ito ang kinakailangang ebidensya upang ilantad ang mga krimen ng HSong Group. Dadalhin nila ang mga ebidensyang ito pabalik sa base. Pauwi na si Taga-Usig Seo nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na lalaki na nakipagkita sa kanya sa isang lihim na lokasyon, ngunit gusto ni Taga-Usig Seo na pumunta muna sa base. Sa pamamagitan ng ulat ng misyon, nalaman ni Director Choi na ilang dating miyembro ng Team E ang buhay pa at nagtatrabaho sa HSong Group. Ang ulat ng misyon ay luma na kaya wala na itong bisa para sa pag-uusig, ngunit maaari silang magsimula sa mga dating miyembro ng Team E. Sa kabilang banda, nalaman ng pangalawang anak na naglogout na ang chairman. Tumakbo siya sa ospital, nagkunwaring umiiyak at nagluluksa. Sinabi sa kanya ng manugang na huwag na siyang umarte at maghanda ng mabuti para sa paghaharap. Ang upuan ng chairman na inuupuan mo ay aagawin ko kaagad. Galit na umalis ang pangalawang anak. Ang balita tungkol sa biglaang pagpanaw ni Chairman Yoon ay parang isang media bombang sumabog sa kalagitnaan ng araw. Nagmadaling bumalik sa kumpanya ang pangalawang anak na lalaki ng chairman at kaagad na nagpatawag ng shareholder meeting. Ngunit walang laman ang conference room, walang shareholder na dumating. Tahimik silang lahat na nagtipon-tipon sa paligid ng manugang ng chairman. Sa pagkakataong ito, hindi niya inatubiling ilantad ang kanyang ambisyon nang ipahayag niya sa harap ng lahat, ang sumama sa akin ay mabubuhay, ang kalabanin ako ay maglalogout, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Kasabay nito, nakatanggap si Taga-Usig Seo ng tawag mula kay reporter Kim. Sinabi niya na sinundan niya ang kotse ng kahina-hinalang doktor at naghinala na natagpuan na niya ang lihim na base ng Team Yi. Nagmamadaling sinabihan ni Soo-hyun si Seo Hee na huwag magpadalos-dalos. Ang lahat ng pagkilos ngayon ay kailangang maghintay sa kanya. Pagkatapos noon, agad niyang iniulat ang sitwasyon sa Special Forces Team. Sa sandaling ito, nagsalita ang biyenan at nagbabala na ang base ng Team E ay hindi isang inabandonang bodega na basta na lang mapapasok. Kapag nalaman nilang nadiskubre na sila, otomatikong sasabog ang buong sistema sa loob upang sirain ang lahat ng bakas. Siyempre, ayaw ni Taga-Usig Seo na maghintay, ngunit mahigpit na tumututo si Director Choi dahil ayaw niyang may magsakripisyo pa sa kanyang koponan. Tumaas ang tensyon at nag-away silang dalawa ng hindi nagpapaubaya, kaya kinailangan ng Special Forces Team na mamagitan. Pagkatapos ng pag-aaway, lumabas si Soo-hyun para magpahangin at nakasalubong niya si Manunulat Ha. Sumakay sila sa kotse at ginamit ang oras upang pag-usapan ang mahalagang bagay. Ibinunyag ni Wushin ang isang lihim na si Adamas pala ay nakatago sa loob ng laruang action figure na lubos na minamahal ng kanyang kuya noong bata pa. Hindi makapaniwala si Soo-hyun, binuksan niya ang trunk ng kotse kung saan niya iningatan ang bagay mula pa noong bata siya. Sa sandaling iyon, dumating din ang biyenan ng dalawang magkapatid. Tinanong siya ni Soo-hyun, nakatago ba si Adamas dito? Tumahimik lang ang ama, hindi na naghintay ng kumpirmasyon, agad na binali ni Soo-hyun ang manika at si Adamas ay talagang nasa loob. Walang sinuman ang nag-akala na ang bagay na pinag-aagawan ng maraming tao ay itinago ng kanyang ama sa isang laruan at ibinigay sa kanya bilang regalo sa kaarawan. Para kay Soo-hyun, ang aksyon na ito ay parang itinulak ang buong pamilya sa gitna ng panganib. Hindi na siya nagsalita pa, nag-iwan lang siya ng tingin ang pagkabigo bago tumalikod at umalis.
Hanggang sa sandaling ito, ibinunyag ni Wushin ang dahilan kung bakit labis na nagalit ang kanyang kuya. Pala, sa loob ng maraming taon, si Nam Soo-hyun ay laging may matinding pagsisisi dahil sa pag-iisip na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama-amahan. Sapagkat kung hindi siya nagpumilit na bilhin ang laruang action figure noong mismong kaarawan niya, hindi na sana kailangang pumunta ang kanyang ama-amahan sa bahay ng kanyang biyenan noong gabing iyon upang humingi ng pera at hindi na sana ito nakabalik pa. Ngunit ngayon na nabunyag ang katotohanan, nalaman niya na ang manika ay hindi rin pala bigay ng kanyang ama-amahan. Ang alaala na itinuring niya noon bilang nag-iisang dahilan upang manatiling konektado sa namatay ay naglaho na parang bula. Sa halip na pagalingin ang sugat, ang katotohanan ay nagdoble lamang sa sakit. Tungkol naman sa kanyang biyenan, mayroon din siyang sariling paghihirap na hindi niya alam kung saan ilalagay. Para sa kanya, ang pagtatago kay Adamas sa manika ay hindi isang kakaibang biro, kundi ang paraan niya upang subukang ibigay ang pinakamahalagang bagay sa kanyang anak. Samantala, inihayag din ni Soo-hyun ang balita na nagpamangha sa buong Special Forces team. Natagpuan niya si Adamas at plano niya itong gamitin bilang pain upang ilabas ang Team E at gayon din bilang kondisyon upang makipagpalitan para sa kapitan mula sa kamay ng manugang. Ang impormasyong ito ay nagpabigla sa lahat ng nasa koponan dahil ang lahat ng pagsisikap, pag-iisip, pagpapadanak ng dugo at pawis ay sa huli ay nakita sa loob ng isang manika. Kaya, agad na nagsimula ang buong koponan sa paghahanda ng plano ng operasyon. Si Manunulat Ha ay itinalaga bilang mensahero upang makipagkita sa manugang para sa petsa ng transaksyon. Ito rin ang huling pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang panig at umalis si Manunulat Ha. Ngunit pagtalikod ni Wushin, agad na tinawagan ng manugang ang kapitan. Ang kanilang layunin ay hindi lamang si Adamas, kundi ang paghuli sa buong Special Forces team. Higit pa rito, may personal na galit pa ang kapitan at gusto niyang patayin si Taga-Usig Seo gamit ang sarili niyang mga kamay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Inutusan niya ang matabang lalaki na tipunin ang lahat ng miyembro ng team dahil ang labanan na ito ay maaaring ang katapusan, isang laban ng buhay o kamatayan. Para sa Special Forces team, pagkatapos makatanggap ng impormasyon, agad din silang nag-emergency status, maging ang biyena ng dalawang magkapatid ay na-deploy. Mabilis na ipinatupad ni Taga-Usig Seo ang plano, hakbang-hakbang na idinetalye ang mapa ng base ng kalaban. Sa sandaling iyon, dumating si reporter Kim upang hanapin siya. Naiintindihan ni Taga-Usig Seo na napakadelikado ng planong ito, kaya mahigpit niyang ayaw na masangkot siya sa labanang ito. Pagkatapos maunawaan ang kanyang intensyon, sinabi niya na tutulungan niya siya sa sarili niyang paraan at umalis. Pagkatapos, si reporter Kim at ang kandidatong politiko ay nagdaos ng press conference upang isapubliko ang sunod-sunod na krimen ng Haesong Group at ni Chairman Yoon. Ngunit sa sandaling lumabas ang pangalang Haesong mula sa bibig, bumaba ng husto ang atmosfera sa silid. Nawala ng interes ang mga reporter dahil ang Haesong ay napakalaking pangalan, ang kapangyarihan nito ay kumalat sa lahat ng sulok, ang paggalaw ng media ay parang pagpupok ng martilyo sa sarili nilang ulo. Hindi nagtagal, ang dalawang tao lamang ang naiwan sa bulwagan, sina reporter Kim at ang kandidato. Nagtanong ang isa, sumagot ang isa, ngunit ang buong opisina ay umalinggaw pa rin sa matitinding katotohanan tungkol sa nangungunang korporasyon ng Korea. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng natitirang reporter ay sabay-sabay na nakatanggap ng anonymous message na naglalaman ng mensaheng manahimik o magkakaroon ng problema. Kasabay nito, handa na ang Special Forces team na pumasok sa labanan ng buhay at kamatayan. Ang lahat ay naghanda sa sarili na lumaban hanggang sa huling sandali. Ngunit bago pa man sila makalabas ng base, biglang may napansin si Manunulat Ha na may mali. Ang pinuno ng Special Forces team ay binaril kaagad paglabas niya ng pinto at hindi na nakasigaw pa. Hindi na kailangang hulaan, ang team mismo ang gumawa ng pananambang. Ang labanan na inakala nilang sila ang nagpasimula ay natukoy na pala ng kalaban noon pa man. Sa sitwasyong iyon, tumigil sa kinatatayuan si Manunulat Ha at mabuti na lamang at nahila siya ni Director Troy papasok. Pagkatapos nito, pumasok ang Team E sa base at nagsimula agad ang isang nakakabiglang labanan ng barilan. Bagamat mas marami sila at mas sopistikado ang kanilang kagamitan, ang Team E ay patuloy na natalo. Ang ace ng labanan ay walang iba kundi si Director Troy na bumabaril sa kanila. Ngunit ang labanan ay hindi kailanman nagkaroon lamang ng nagwagi ng biglang tamaan at bumagsak ang isang babaeng ahente ng Special Forces team. Agad na sumugod ang buong koponan upang iligtas siya. Ngunit parami ng parami ang mga kalaban, kaya napilitan silang umatras at nagtago sa loob ng bahay upang iligtas ang kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagbigay ng senyales ang biyenan kay Wushin na magtago sa likod niya. Ngunit biglang lumapit ang isang hindi kilalang ahente at itinutok ang baril sa ulo ni Wushin upang pigilan siya. Nagulat ang buong koponan sa katotohanan na may nagtaksil sa kanilang hanay. At siya rin ang nagbigay alam sa team itungkol sa lokasyon ng base. Sinabi ni Manunulat Ha sa lahat na magpaputo, ngunit walang naglakas loob na isugal ang kanilang buhay dahil sa takot na masaktan si Wushin. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang kumilos ang ama na dating kapitan ng team. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na nagpatakot sa maraming kalaban noon upang bawiin ang kanyang anak mula sa lalaki. Habang nagpupumiglas sila, isang putok ng baril mula kay Director Troy ang binitawan. Napatay ng bala ang taksil, ngunit hindi sinasadyang tumama rin ito sa ama na masyadong malapit. Siya ay bumagsak at hindi na nakapagbigay ng anumang huling salita kay Wushin bago binawian ng buhay. Si Manunulat Ha ay tulalang lumuhod sa tabi ng katawan ng kanyang ama. Sa labas ng base, paulit-ulit na umalinggaw ang kalabog ng pinto at nagulat sila nang makitang ang pumasok ay ang Ryot Police
kasama ang kapitan ng Special Forces. Ang nagdala sa kanya doon ay walang iba kundi si Reporter Kim. Nang makita si Manunulat Ha, nagmamadali siyang nagtanong tungkol kay Taga-Usig Seo. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagpunta ni Soo-hyun nang mag-isa sa lugar ng tagpuan upang makipagpalitan kay Adamas para sa tao kasama ang manugang. Ang emosyonal na desisyong ito ay nagpakaba kay Reporter Kim, labis siyang nag-aalala para sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Taga-Usig Seo sa pangunahing lugar na may hawak na baril, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, namatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim, may bala na nagmula sa kung saan at tumama ng diretso kay Soo-hyun. Lumabas ang kapitan at sinamantala ang pagkakataon na saktan siya bilang paghihiganti sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kritikal na sandali, nakahawak si Taga-Usig Seo sa isang keyboard at ipinalo ito ng malakas sa lalaki na labis na nasaktan. Sinasamantala ang pagkakataon, tumakbo siyang mabilis pababa sa basement. Mabilis din siyang sinundan ng kapitan at natagpuan niya kung saan nagtatago ang Taga-Usig mula sa dugo na tumutulo ni Taga-Usig Seo. Hinampas ni Soo-hyun ang kanyang kalaban gamit ang pamalo at mahigpit itong idiniin sa lupa. Ngunit mabilis na binaligtad ng kapitan ang sitwasyon. Kinontrol niya si Soo-hyun gamit ang isang lubid, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos, binuhat niya si Taga-Usig Seo at inihagis sa kotse at pinatakbo ito. Sa kabilang banda, biglang napansin ni Manunulat Ha na wala ang kapitan sa grupo na umaatake sa base. Sa instinct ng nakababatang kapatid, alam niya na si Soo-hyun ay nasa panganib. Siya, kasama ang ilang miyembro ng Special Forces team, ay agad na umalis upang hanapin ang kanyang kuya. Sa kanyang paghabol, napansin niya sa gifts na gumagalaw ang kanyang kuya, kaya pinabilis din niya ang pagmamaneho. Sa likuran, malapit ding nakasunod si Director Choi. Sa kabilang panig, ang labanan ng talino sa pagitan ng dalawang babae ay napakatindi. At ang babaeng kontrabida ay nakatutok pa rin ang baril ang diretso sa manugang. Ngunit ang manugang ay isang dalubhasa sa pagmamanipula ng iba. Napansin ng manugang na hindi normal ang kaharap niya. Dahil alam niya na hindi stable ang sikolohiya ng kanyang kalaban, agad siyang nagpakawala ng psychological blow na nagsasabing, kailangan ko ng tulong mo, handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Pati na ang pagpatay sa sarili mong kapatid na babae. Dahil alam niya ang matagal ng pagkapuot ng babaeng kontrabida kay Secretary Gom, hindi siya nag-atubiling mambola sa eksaktong nakamamatay na kahinaan. Parang pinindot ang tamang switch para i-activate ang mode ng Alipors. Agad na naging masunuring tauhan ang babaeng kontrabida, handang sumunod sa mga utos. Pagkaalis niya, ang sumunod na dumating ay ang pangalawang anak na lalaki ng chairman. Ipinahayag niya na nahuli na ang Team Ki at inalok sila ng dalawang tao na magkaroon ng isang laban isang laro. Tanging ang tunay na kakayahan na lamang ang magpapasya kung sino ang tunay na karapat-dapat na magmana ng HSO. Ang hindi niya alam ay nakikipaglaro siya ng chess sa isang taong may dalawang kamay na nakatago sa likod dahil mayroon pa ring alas ang manugang na hindi pa nabubuksan. Samantala, sinusundan ni Manunulat Ha ang mga bakas upang makarating sa kanyang kuya. Nakita ni Reporter Kim na biglang huminto ang heat, kaya agad na sumugod ang grupo at ang nasa harap nila ay ang dagat. Kaya ba, si Taga-Usig Seo ay mabilis na pinatay at ibinalik na sa kalikasan. Biglang nakatanggap ng tawag ang ahente at ipinagbigay alam na natunto na nila ang bakas ng kotse ni Taga-Usig Seo. Walang pag-aalinlangan, agad siyang sumugod kasama si Director Troy sa lugar na iniulat. Nang makarating sila, natuklasan nila na walang tao sa loob ng kotse, kaya naghiwalay silang dalawa upang halughugin ang buong lugar. Samantala, biglang nakita ni Director Troy ang kapitan at nagkasalubong silang dalawa na parang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Sa itaas, narinig ng ahente ang isang ingay at agad siyang tumakbo pababa. Ang sitwasyon sa sandaling ito ay hindi maganda habang si Director Troy at ang kapitan ay nagpapalitan ng suntok. Gayunpaman, sa kasamaang palad, nagpakita ng kahinaan si Director Troy at agad siyang kinulong ng kalaban. Mabuti na lang at dumating ang ahente sa tamang oras at sinipa ang kapitan na nagligtas sa kanyang boss sa sandaling iyon. Mabilis na nagtulungan ang dalawa upang umatake sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang kapitan ay hindi basta-basta at sila ay agad na napatumba. Pagkatapos saktan silang dalawa ng ilang beses, sinamantala niya ang pagkakataon at tumakas. Ngunit pagkalabas pa lang niya sa pinagtataguan, nakasalubong niya si Manunulat Ha na nakatayo at naghihintay sa labas. Nagtanong si Manunulat Ha, totoo bang ikaw ang nagtapon sa kuya ko sa dagat? Sinasadya ng kapitan na kantiin siya at ipinahayag ng mayabang na siya ang gumawa nito. At pagkatapos ay nagmamalaki siyang nagsabi, baka hindi mo ako kayang barilin. Hindi pa siya tumitigil doon, muli niyang inarte ng detalyado ang tanawin bago nag-logout si Taga-Usig Seo. Sa sandaling ito, hindi na nakapagtimpi si Manunulat Ha at malamig niyang pinauwi ng maaga ang dalawang bayag niya. Agad na pinalibutan ng Special Forces ang lugar at hinuli ang kapitan. Samantala, si Manunulat Ha ay parang naubusan ng lakas sa masakit na katotohanan na nag-logout na ang kanyang kuya. Siya ay bumagsak na parang bato sa tabi ni Director Troy na may mabigat ding damdamin. Kinaumagahan, sabay-sabay na naglabas ng balita ang mga pahayagan tungkol sa sunod-sunod na kasuklam-suklam na krimen na ginawa ng HSO Group. Kasabay nito, pinalakas din ng pulisya ang kanilang puwersa sa paghahanap sa buong dagat upang hanapin ang katawan ni Taga-Usig Seo. Ngunit wala pa ring resulta hanggang ngayon. Sa kabilang banda, ipinasok ang kapitan sa interrogation room.
Naglabas si Director Troy ng sunod-sunod na matatalim na akusasyon na nagpilit sa kanya na umamin. Gayunpaman, ang kapitan ay nagpatuloy sa pagmamataas na sinasabing sumusunod lamang siya sa utos ng kanyang nakatataas. Nang marinig ito, nagtanong si Director Troy, nag-logout na si Chairman yun, bumangon ba siya mula sa libingan upang utusan ka? Ngayon, umiti ang kapitan at nagbiro na sinasabing, hindi lang ako ang inutusan ng nakatataas na iyon, kundi ikaw din ang kinokontrol niya. Sabi niya, malayo pa ito bago matapos na nagpadilim sa lahat. Lumabas si Director Troy at pumasok si Manunulat Ha upang magpatuloy sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy, gusto lamang niyang malaman ang isang bagay, buhay ba o nag-logout na ang kanyang kuya at nasaan siya ngayon. Nag-alok din si Manunulat Ha na gamitin si Adamas kapalit ng impormasyon. Nag-aalangan ang kapitan nang marinig ito dahil hindi niya alam kung alin ang pipiliin ng kanyang amo. Samantala, tahimik na bumalik ang housekeeper sa mansyon matapos ang sunod-sunod na pagkawala. Sa pagkakataong ito, nakipagkita siya sa taong may pinakamataas na kapangyarihan ngayon, ang manugang. Kinaumagahan, nagdaos ng press conference ang manugang. Dito, hindi niya tinanggihan ang mga iskandalo na ginawa ng HSong Group. Sa halip, ibinunto niya ang lahat ng kasalanan sa yumaong si Chairman yun. Sa harap ng media, malinaw niyang ipinahayag na ang HSong ay makikipagtulungan ng lubusan sa mga ahensya ng investigasyon. Ngunit sa katunayan, ang parehong korporasyon na iyon ay lihim na nagdidirekta sa lahat ng investigasyon. Sa sumunod na pulong ng Board of Directors, sinamantala ng manugang ang pagkakataon at suporta mula sa mga shareholder upang direktang umupo sa upuan ng chairman ng korporasyon. Sa kabaligtaran, ang pangalawang anak na lalaki ni Chairman yun ay ganap na wala sa mahalagang pulong na iyon. Ang dahilan ay ipinag-utos ng kanyang makapangyarihang hipag na patayin siya ng babaeng kontrabida. Ang resulta, dahil sa kanyang allergy sa gamot sa sigarilyo, malamang na mananatili siyang nakahiga sa kama hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Habang nagbabago ang balanse ng kapangyarihan, bumalik si Manunulat Ha sa mansyon, may dalang bag na naglalaman ni Adamas. Para sa karamihan ng mundo, ang Diamond Arrow ay isang walang katumbas na kayamanan na sumasagisag sa kapangyarihan at lakas. Ngunit para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay wala na dahil ang kanyang minamahal na kuya ay nasa alaala na lamang. Ibinabalik ni Gushin si Adamas, ngunit kapalit nito, hiniling niya na hayaang mabuhay ang kapitan upang humarap sa paglilitis. Umayag din ang manugang, ngunit sinabi rin na pagkatapos ng araw na ito, maghihiwalay na ang kanilang mga landas. Ngunit mahinang sumagot si Gushin na tiyak na magkikita pa sila. Ngunit sa panahong iyon, magkahiwalay na silang panig at wala nang iisang layunin. Sa pag-alis niya, ibinalik ng manugang si Adamas sa orihinal nitong lugar. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kayamanan na hawak niya ay isa lamang peking kopya dahil ang totoong araw ay hawak pa rin ni Gushin. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang liham na walang nakasulat na nagpadala, ngunit ang nilalaman ay si Taga-Usig Seo ay buhay pa. Kung gusto niya itong makita, kailangan niyang dalhin si Adamas upang makipagpalitan. Ang laro na nakasentro sa ambisyon at kapangyarihan na akala ay tapos na ay biglang lumipat sa isang bagong laro ng chess. Sa larong ito, sino man ang nagtataglay kay Adamas ang siyang magtataglay ng panalo. Ang Diamond Arrow na nagpapabaliw sa maraming tao at nagiging dahilan ng pagtataksil, sa huli ay mapupunta sa kamay nino. Dito na nagtatapos ang serye. Nawasay maging malakas kayong lahat para suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na mga serye. Ngayon, paalam at hanggang sa muli. Bye-bye! Okay, dito na nagtatapos ang movie review ngayong araw. Paalam at hanggang sa muli sa mga susunod na episode.